Kabanata 2471, muling nagpakita ang sektang Budista. Screech. Nang makita ng lahi ng halimaw ang nakakatakot na banal na kidlat na ito, hindi sila umatras kundi sumulong. Ang 1,006 na pakpak na lahi ng halimaw ay hinati sa 10 grupo, na nanguna sa 4 na pakpak na halimaw na lahi upang salakayin ang triple-layered na banal na kidlat ng walang takot. Boom! Sa gitna ng kidlat na kumikislap sa kalangitan, halos 36 na pakpak na halimaw na karera sa harapan ang direktang nabasag. Ang ibang lahi ng halimaw ay talagang nakatiis sa 9th Heaven Divine Thunder. Ito ang pinakamalakas na diskarte ni Immortal Emperor Lei at ang pinakakakilakilabot na pag-atake ni Lei Xin. Gayunpaman, halos 36 na pakpak na lahi ng halimaw ang kaya niyang pumatay. Ang ganitong uri ng record ng labanan ay talagang trahedya. Lei Xin, huwag mong iwaksi ang iyong lakas. Ang 6 na pakpak na halimaw na lahi na ito ay mas sanay sa kanilang magkasanib na pag-atake. Bawat koponan ay may lakas ng ika-4 na antas. Ito ay sa kanilang kalamangan kung ikalat mo ang iyong lakas. Malakas na babala ni Flower Granny. Kanina lang, gusto ni Lei Xin na patayin ang 6 na pakpak na lahi ng halimaw hanggat maaari, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang mga ito. Pagkatapos ng sunod-sunod na pag-atake, makakayanan talaga nila ang 9th Heaven Divine Thunder. Pagkatapos ng unang pag-atake, ang 6 na pakpak na lahi ng halimaw ay nagbago ng direksyon at umaksyon patungo sa karamihan. Whoosh! Ang Flower Granny Hua ay naging isang stream ng liwanag at sumugod patungo sa isang grupo ng lahi ng halimaw. Saan man siya pumunta, ang hukbo ng halimaw na lahi sa loob ng 100 metro mula sa kanya ay puputulan sa hindi mabilang na mga sirang paa ng mga talulot na pumupuno sa kalangitan. Kahit na ang 6 na pakpak na halimaw na lahi ay hindi tugma para sa kanya. Patayin. Nang patayin ni Flower Granny ang halos kalahati ng 6 na pakpak na lahi ng halimaw sa isang iglap, ang pangkat na pinamumunuan ng 6 na pakpak na halimaw na lahi ay inindayog din ang kanilang mga demonyong halberds. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay pinagsama at tumama sa hangin. Ang hangin ay parang arrow chi na bumaril patungo sa Flower Granny. Boom! Direktang sinalubong ng katawan ni Chiang Mang ang alon ng hangin, na nagkapira-piraso. Flower Granny, tumutok ka lang sa pagpatay sa mga kalaban. Kami ni Juwo ang magdedepensa sa mga atake nila. Napaungol si Chiang Mang. Ang lakas ng pag-atake ni Juwo at sa kanya ay masyadong mahina, kaya mas mabuting bantayan si Flower Granny para makapatay siya ng higit pang 6 na pakpak na lahi ng halimaw. Ito ang pinakamahusay na diskarte. Sige. Huminga ng malalim si Flower Granny at muling sumugod sa siksik ang hukbo. Itinuon din ni Lei Xin ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa isang punto, hindi na nagpakawala ng malalaking pag-atake. Para siyang Osiris sa hukbo. Saan man siya pumunta, magdudulot siya ng maraming casualty sa hukbo ng lahi ng halimaw. ANBS. Ang bilis ni Lei Xin ay napakabilis, at ang kanyang depensa ay mas malakas kaysa sa Flower Granny, kaya hindi na kailangang mag-alala. Sa labanan, ang kapangyarihan ng kaluluwa ng hindi mabilang na patay na lahi ng halimaw ay dahan-daang damay-kit sa evil eye ni Qin Yu. Lalo na ang soul power ng six-winged monster race, na tila binago ng kapangyarihan ng monster race ng Path of Heaven. Sa sandaling pumasok ito sa Evil Eye, naramdaman ni Qin Yu ang hindi mapigil ang pananabik sa Evil Eye. Sa sandaling ito, mula nang dumating sila sa Solitary Shadow Continent, nakuha na ng Evil Eye ang daan-daang libong kaluluwa ng lahi ng halimaw. Ang mga kaluluwa ng lahi ng halimaw na ito ay ang mga hukbo ng lahi ng halimaw. Ang kanilang mga kaluluwa ay napakalakas. Ang kapangyarihan ng daan-daang libong kaluluwang ito ay umabot sa isang nakakatakot na antas. Gayunpaman, hindi nang ahas si Qin Yu na umatake.
Tila naamoy niya ang nakakatakot na panloob na chi na gumagala sa kalawakan, na napakahirap makuha. Kung hindi dahil sa dual cultivation of soul kasama si Yan Ruozo at ang kanyang special power of rules ay bumuti ng husto sa pagkakataong ito, malamang na hindi niya mapapansin ang mahinang pagbabagong ito. Moondemon Godly King. Huminga ng malalim si Qin Yu. Kung ang taong ito ay maglulunsad ng palihim na pag-atake, maging si Lein o Flower Granny ay mahihirapang pigilan. Sa sandaling ito, si Lei at Flower Granny ay nagsimulang mahuli sa isang mahirap na sitwasyon. Matapos pumatay ng halos 300 hanggang 406 na pakpak na lahi ng halimaw, sila ay naubos. Para sa bawat pag-atake, kailangan nilang ubusin ang kanilang pinakamalaking lakas para atakihin at patayin ang halimaw na lahi na ito. Gaano man kalalim ang kanilang mga kaluluwa, 12-dosenang beses na silang magkasunod na lumaban at nakaramdam ng paulit-ulit na pakiramdam ng pagkapagod. Sa lahi ng halimaw, tila may espesyal na koneksyon sa kanila sa halip. Pagkatapos ng bawat pag-atake, muling magsasama-sama sila sa mga bagong porma sayon at sisingilan muli ang lahat. Sa ilalim ng maayos na pag-atake, si Lei Xin at ang iba pa ay naipit sa Kumunoy. Ang hukbo ng lahi ng halimaw ay nahati sa 8 napakalaking tropa, na nakapalibot sa kanila ng patong-patong. Sa sandaling ito, si Lei Xin, na nagsimulang hamina ang husay, ay 2 beses na sunod-sunod na sumalakay ngunit pilit na napigilan. Wala man lang siyang napatay na 6 na pakpak na halimaw na lahi. Ganun din para kay Flower Granny. Siya ay umatake ng buong lakas ng ilang beses na sunod-sunod, gustong makalusot sa pagkubkob ng hukbo ng lahi ng halimaw, ngunit direktang hinarang ng 6 na pakpak na halimaw. Sa isang iglap, ang kanilang mga figure ay lumubog sa gitna ng hukbo ng lahi ng halimaw. Ang daan ng yin at yang. Isang itim at puting sword na enerhiya ang naglaslas ng husto. Sa ilalim ng enerhiya ng yin-yang sword, ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay naging daan patungo sa impyerno saan man ito dumaan. Halos 106 na pakpak na lahi ng halimaw ang nahati sa lugar. Ang mga kaluluwa ng 700 hanggang 806 na pakpak na lahi ng halimaw ay agad na nabasag, at ang kanilang mga bangkay ay direktang bumagsak sa lupa. Halos kasabay nito, ang singsing ng Sum-Ero ay nagkatotoo sa likod ng Qin Yu. Isang napakalaking mundo ang naging realidad mula sa ilusyon. Halos kasabay nito, isang mapanirang Orochi ang tumagos dito. Moondemon Godly King. Ang kalahati ng mundo ay agad na nabasag ng isang nakakatakot na puwersa. Isang itim na multo ang dahan-daang tumusok na parang lumalangoy na dragon. Pagkatapos ng hininga, nabasag nito ang buong mundo at pagkatapos ay walang awa na hinampas ang likod ni Qin Yu. Ang katawan ni Qin Yu ay pinalipad, na nag-iwan ng bangin na 10,000 talampakan ang haba. Buti na lang at tama ang nahulaan ko. Si Qin Yu ay basang-basa sa malamig na pawis. Sa sandaling umatake siya, naglagay kaagad siya ng defensive barrier sa likod niya. Gaya ng inaasahan, sumalakay si Moondemon Godly King. Ang makapangyarihang araw na ito ay pinawi ng Sum-Ero World. Sa makatuwid, ang iba pang puwersa na tumama sa kanya ay hindi maaaring magdulot sa kanya ng anumang matinding pinsala. Sinamantala niya ang pagkakataon ng kapangyarihang ito at dumating sa tabi ni Lei Xin at ng iba pa. Halika sa loob. Pinalot ng Sum-Ero Chi ang lahat at pagkatapos ay pumasok sa Sum-Ero Ring. Bahagyang gumalaw ang katawan ni Qin Yu, at nawala siya sa kinaroroonan niya. Halos kaagad, hinabol ng Moondemon Godly King at maraming tropa si Qin Yu. Tuldok. Sa sandaling iyon, 3 monghe ang lumitaw sa selyo. Ang kanilang panloob na chi ay makapangyarihan, at habang ang taong namumuno ay naglalakad, ang mundo ay tila umaawit ng Sanskrit. Sa kanyang kaluluwa, nakipag-ugnayan na siya sa Buddhist Kingdom,
at may pahiwatig ng pagka-Diyos ng Buddhist kingdom. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay katulad ng Tribulation Fifth Level, ang cultivation realm ng kapangyarihan ng pinagmulan. Ang tatlong taong ito ay mula sa 10,000 Buddha sect. Sila ay sina Wan Li, Wan Ming, at Wan Kong. Naramdaman nila ang panloob na chi ni Chen Jisha at gustong hanapin siya. Hindi nila inaasahan na makakatagpo ng ganitong pagbabago dito. This is actually the breeding ground of the monster race. Kung hindi aksidenteng nabuksan ng mga juniors na ito, natatakot ako na baka natago pa rin tayo sa dilim ng monster race. At saka, mukhang nandito na si Martial Uncle. Parang naramdaman ko ang internal chi ni Martial Uncle. I wonder kung nakapasok si Martial Uncle. Sabi ng isang matangkad na monghe na nakakunot ang noo. Siya si Wan Li, ang pinuno ng 2,472 pagpapanatili ng Tinder. Mukhang naramdaman ko ang kapangyarihan ng dalawang dakilang haring makajos. Ang isa sa kanila ay ang pinakamalakas na haring makajos ng lahi ng halimaw, ang haring makajos ng Azura. Kailangan nating pumasok ng mabilis. Kung hindi, natatakot ako na ang mga batang ito ay tama si Junior Brother, ngunit kailangan pa rin nating mag-ingat. Ang kapangyarihan ng dalawang dakilang haring makajos ay hindi dapat maliitin. Bukod dito, nararamdaman ko rin ang mabigat na kapangyarihan ng landas ng langit ng ilang karera ng halimaw. Iniisip ko kung ano ang plano ng lahi ng halimaw na iset up sa lugar na ito. Dahil doon, naging 3 gintong ilaw ang 3 at biglang pumasok sa daanan. Sa pasukan, isang napakalaking figure ang hamarang sa kanilang 3. Ito ay isang dambuhalang lahi ng halimaw na may maapoy na pulang buhok at isang magaspang na hitsura. Siya ay may isang mabangis na ngiti, at ang kanyang imahe ay nakakatakot. Tila nakikita ng isa ang kanyang mapaghiganti at malisyosong puso. Isa pa, nakakabigla ang taas ng katawan nito, na may 3 ulo at 6 na braso. Ang kanyang katawan ay malabughaw na itim, at ang kanyang 6 na braso na poster ay ang unang kamay na nakahawak sa mga palad, ang pangalawang kamay ay may hawak na apoy, ang ikatlong kaliwang kamay ay may hawak na kutsilyo at isang tungkod, at ang ikatlong kanang kamay ay may hawak na tail. Ikaw ito gaya ng inaasahan, Azura Godly King. Noon, pagkatapos ng labanan sa aking 10,000 Buddha sect, muli kang pinigilan sa kaharian ng halimaw sa loob ng maraming taon. Makakaranas ka ba ng panibagong reincarnation cycle? Pinagdikit ni Wan Li ang kanyang mga palad at mahinahong tinitigan ang Azura Godly King. Hahaha, noon, sinakop ng sangkatauhan ang kapangyarihan ng Path of Heaven. Ang bilang ng Immortal Emperors ay higit pa kaysa sa pinagsama-samang 3 lahi. Gayunpaman, ang sangkatauhan ay nanliligaw sa kamatayan. Gusto talaga nilang makalusot sa mga tanikala ng Path of Heaven, na humantong sa backlash nito. Ngayon, ang sangkatauhan ay halos hindi na nananatili. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, dapat kang magpasakop sa kamalayan ng Panginoon ng lahi ng halimaw sa lalong madaling panahon. Marahil, sa panahon ng pagkawasak sa hinaharap, maaari ka pa ring magtago ng isang Tinder. Tumawa ng malakas ang Azura Godly King. Paano maipapaliwanag ang mga pagbabago sa landas ng langit sa ilang salita lamang? Ang mga kasawian at pagpapala ay umaasa sa isa't isa. Ang alyansa ng 3 lahi ay magiging sanhi lamang ng higit na pagkakaisa ng sangkatauhan. Ang apoy ng sangkatauhan ay magliliyab sa iyong mundo sa hinaharap. Sa oras na iyon, tiyak na ililigtas ng ating Buddha ang lahat ng lahi ng halimaw. Sinabi ni Wan Li ang bawat salita hanggang sa huling salita. Bawat salita ay parang kulog habang bumasag patungo sa Azura Godly King. Ito ay ang tunog ng pagpigil ng demonyo na umusbong mula sa kapangyarihan ng pinagmulan ng salitang Buddha. Sa ilalim ng tunog ng Sanskrit, ang buong langit at lupa ay napuno ng lumilipad na buhangin at mga gumugulong na bato,
mabangis na umuugoy. Ranu vs. Boom. Ang apoy sa mga kamay ng Azure Godly King ay sumalungat sa Budismong tunog na iyon. Kaagad, isang aura ng kamatayan at takot ang nagmula sa kanyang sandata, at habang ginagawa niya ang kanyang paggalaw, ang buong espasyo ay nagliyab sa isang nagngangalit na apoy. Sa isang iglap ng pag-atake, talagang pantay-pantay sila. Marami nang umabant ang demonyong ito. Ang katawan nito ay tila binago ng kapangyarihan ng Path of Heaven ng lahi ng halimaw. Ang aking Buddhist na tunog ay talagang nabigo upang maalog ito. Sabi ni Wan Li na may tame time na ekspresyon. Ako na, kalbong monghe. Lumakas ang layunin ng pagpatay sa Azure Godly King. Sa isang iglap, tila nagbago ang mundo sa harap ni Wan Li at ng dalawa pa. Dumating sila sa walang katapusang dagat ng dugo. Pinalibutan sila ng walang katapusang layunin ng pagpatay, at ang dagat ng Azura ay umaalon sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang walang hangganang hangarin na pagpatay ay dahan-daang tumagos sa kanilang mga katawan mula sa ilalim ng kanilang mga paa at pumasok sa kanilang mga kaluluwa. Si Azura ay isang makapangyarihang magsasaka ng lupain sa Budismo na minsang sinaway ni Tathagata dahil sa pagpatay. Sa panahon ng digmaan noong nakaraang taon ng Path of Heaven, siya ay nabighani ng Path of Heaven ng lahi ng halimaw at nahulog sa Path of Demon. Bahagyang nanginig ang dalawang tao sa likod ni Wan Li na parabang hindi nila kinaya ang layunin ng pagpatay na kasing lawak ng dagat. Summoning Sutra ang puso ni Tathagata. Pinagdikit ni Wan Li ang kanyang mga palad, at dahan-daang lumabas ang tunog ng pag-awit. Ang mga banal na kasulatang ito ay tulad ng pinakahuling katotohanan ng landas ng langit, na umaalingaw sa buong kalawakan. Hindi ka maniniwala kung bakit ako lumipat sa lahog. Kasabay ng matunog na pag-awit ng mga banal na kasulatan, unti-unting naglaho ang pulang dugong kulay sa mga mata ni Wan Kong at Wan Ming. Ang pagtitipon ng daan-daang milyong kababaihan ng lahi ng tao dito para sa sapilitang pagsasama ay isang aksyon na pumukaw sa galit ng langit at ng mga tao. Ikaw, lahi ng halimaw, dapat na patayin. Kalmado ang boses ni Wan Li, ngunit ang dalawang junior na nasa likuran niya, na pamilyar sa kanya, ay alam na ang galit ng kanyang nakatatandang kapatid ay sukdulang tumaas pagkatapos niyang makita ang sitwasyon dito. Vajra Strike ng Brahma Sea. Dakilang habag ni Tathagata. Banal na teknik ng lotus flower. Lumalamon sa mundo ang langit na apoy. Sa sandaling ito, lumitaw ang Brahman Sea at Mahavairokkana Buddha sa likod ni Wan Li, at isang bulaklak ng lotus na nagninangas na may mga apoy na sumisira sa mundo ang lumitaw sa ilalim nito. Apat na makapangyarihang diskarte ang agad na nabuo sa paligid niya. Apat na Buddha ang nag-aalis ng kasalanan. Dahan-daang iniabot ni Wan Li ang kanyang palad, at ang kanyang paligid ay naging isang gintong karagatan. Kahit na ang dugong pulang ilaw ng dagat Azura ay pinigilan. Ang apat na diskarte ay pinagsama at naging isang napakalaking fire lotus ng world annihilation na umaatake sa Azura Godly King. Ito ay hindi isang simpleng magiliw na kombinasyon, ngunit isang perpektong kombinasyon ng apat na mga diskarte. Ito ay tulad ng kahoy na lumilikha ng apoy at tubig na nag-aalaga ng kahoy. Sa sandaling pinagsama ang apat na diskarte, ang kanilang kapangyarihan ay agad na tumaas ng halos 10 beses. Pinalabo pa ng nakakasilaw na gintong liwanag ang mundo. Ang tanging natitira sa buong mundo ay ang Fire Lotus ng World Annihilation. Apat na landas bilang isa, talagang sumulong ka sa puntong ito. Ang mapanirang panloob na chi ay naging sanhi ng bahagyang pagbabago ng ekspresyon ng Azura Godly King. Isang tao ang dahan-daang bumaba mula sa langit at marahang inilagay ang Fire Lotus of World Annihilation sa kanyang palad. Naikuyom niya ang kanyang mga palad. Ang sobrang nakakatakot na Fire Lotus of Annihilation ay talagang naglaho ng ganoon na lamang.
Nang makita ang taong dumarating, si Azure Godly King ay sumangot ng malamig bago tumalikod at umalis. Martial Uncle, bakit? Naguguluhang tanong ni Wan Li nang makita niya ang biglang pagsulpot ni Chen Jisha. Kung ang pagpatay sa isang Azure ay malulutas ang bagay, ililigtas ko ang 1,000 tao. Gayunpaman, ito ay walang silbi. Ang sinabi ng Azure Godly King ay talagang isang panganib sa ating sangkatauhan. Sa kasalukuyan, ang lahi ng halimaw ay hindi pa nabubuo ang kapangyarihan nito. Nais kong makipagkasundo sa kanila upang ang sangkatauhan ay mapanatili ang tinder ng pag-asa pagkatapos ng magulong panahon. Mahinang sabi ni Chen Jisha. Ang mga mag-aaral ni Wan Li ay nagsiwalat ng mukhang hindi makapaniwala. Ito ang path of heaven ng lahi ng halimaw. Hindi ba sinusubukan ni Martial Uncle ang isang risky deal? Hindi ba nakita ni Martial Uncle Chen ang miserableng kalagayan ng lahat ng tao dito? Ang lahat ng dharmas ay nagmumula sa mga sanhi at epekto. Sa pamamagitan ng kanilang convergence, sila ay nagagawa. Lahat ng dharmas ay huminto dahil sa mga sanhi at epekto. Ang ikot ng sanhi at bunga ay hindi walang hanggan. Sinabi ng Buddha na lahat ay walang laman, lahat ng bagay sa mundo ay ilusyon, at gayon din ang pagdurusa sa buhay. Bakit hindi hayaan ang kalikasan na kunin ang landas nito at bitawan ang iyong mga kinahuhumalingan? Nais ng 10,000 Buddha sect na makipagdeal sa iba pang 3 lahi. Ang kondisyon ay kapag ang sangkatauhan ay nasa dulo na ng lubod nito, dapat nilang pangalagaan ang isang bahagi ng tinder ng sangkatauhan. Tumalikod si Chen Jisha at hindi pinansin si Wan Li at ang iba pa, naiwan ang 3 na nakatulala. Bullsh. Kahit na ang isang taong may kultibasyon ni Wan Li ay galit na ang kanyang mukha ay namula. Dapat may kondisyon para mapanatili ang tinder. Ang 10,000 Buddha sect ba ay susuko sa mga lahi ng dayuhan at sasaktan ang sangkatauhan? Bukod dito, hindi pa nagsisimula ang digmaan. Mayroon lamang mga lokal na digmaan ngayon. Ang tunay na digmaan ay hindi pa magsisimula. Si Wan Li ay hindi naniniwala na ang sangkatauhan ay magtatapos sa isang mapanganib na sitwasyon. Wan Ming. Sumunod ka sa akin para patayin ang lahi ng halimaw. Si Wan Li ay nagpakawala ng galit at ang isang palm print ay bumagsak sa isang grupo ng 6 na pakpak na hukbo ng lahi ng halimaw. Sa isang iglap, 12 ng 6 na pakpak na lahi ng halimaw ang nabasag sa mga meat pie. Ang 2 pa ay sumugod din sa hukbo ng lahi ng halimaw at nagsimulang pumatay. Kabanata 2473, ang pagkalito tungkol sa altar. Sa 10,000 Buddha sect, si Martial Uncle Chen Jisha ay maaaring ituring na dakilang haligi ng lakas sa mga disipulo. Siya ay naglalakbay sa secular na mundo at naliwanagan ang hindi mabilang na mga tao. Minsan niyang nailigtas ang hindi mabilang na buhay ng sangkatauhan. Kahit nasa gitna ng walang hangganang universo at mainlands, ang mga alamat ng kanyang mga gawa ay umalangaw-ngaw sa maraming espasyo. Dati, nang makilala ni Qin Yu si Chen Jisha sa purgatorio, nakikipaglaban siya sa lahi ng halimaw para sa kapakanan ng sangkatauhan. Ngunit ngayon, ang individual na ito ay tumalikod sa sangkatauhan, iniwan si Wan Li at ang iba pa na galit at nataranta. Sa sandaling ito, si Qin Yu, na aalis, ay nakaramdam ng matinding panginginig ng boses mula sa kanyang likuran. Mukhang dumating na ang mga tao mula sa Buddhist sect. Nararamdaman ko ang isa pang malakas na hangarin sa pagpatay bukod sa kapangyarihan ng Buddhist sect. Gulat na sabi ni Qin Yu. Ang taong darating ay tiyak na nagtataglay ng pambihirang lakas, dahil ang nakakatakot na mga panginginig ng boses ay maaaring umalangaw-ngaw sa malalayong distansya. Qin Yu, patuloy na sumulong sa direksyong ito. Mukhang nagiging mas madalas ang pag-atake ng Monster Race Army kapag sumulong tayo sa direksyong ito.
Nasa tabi ni Qin Yu sina Lei Xin at Flower Granny. Ang lahi ng halimaw na humahabol sa kanila ay pawang-anim na pakpak, at bawat isa ay nagtataglay ng kapangyarihan sa itaas ng Tribulation Transcending Stage. Maging si Qin Yu ay nahihirapang makipaglaban sa ganitong uri ng kapangyarihan. Sige. Nang marinig ang paalala ni Flower Granny, pumunta si Qin Yu sa direksyong iyon at mabilis na lumipat. Matapos dumaan sa maraming bulubundukin, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng isa pang malawak na kalawakan ng bagong lupain. Maraming mga tao, mga demonyong hayop, at kahit na ilang lahi ng halimaw na nilalang ang naninirahan dito. Gayunpaman, walang mga palatandaan ng digmaan dito. Bukod dito, maraming nagsasaka dito dahil sa siksik na espiritual na enerhiya. Halos isa sa 10,000 tao ay may mga pagbabago sa espiritual na enerhiya, na medyo mataas, at ito ay bahagyang mas mababa kung ihahambing sa mga magsasaka sa banal na rehiyon. Gayunpaman, ang True Saint ay ang pinakamataas na cultivation realm dito, na hindi marami, at 75% ng mga cultivator dito ay nasa ibaba ng reversion void stage. Inalis ni Qin Yu ang kanyang divine sense at agad na natuklasan ang isang partikular na lugar ng espasyo na tila hindi karaniwan. Ang kanyang katawan ay kumikislap at nakarating sa tuktok ng bundok. Kahit pamilyar ang itsura nito, hindi niya mapigilan ang galit. Maraming babaeng lahi ng tao ang nakulong dito. Kung ikukumpara sa daigdig sa labas, humigit kumulang 5,000 babae ang nakakulong dito. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Qin Yu ay ang 5,000 kababaihang ito ng lahi ng tao ay pawang mga cultivator sa itaas ng True Saint, at mayroong 12-dosenang mga cultivator sa Tribulation Transcending Stage. Sa sandaling makita nila ang mga taong ito, lahat ay nagulat. Ang Tribulation Transcending Stage cultivator ay itinuturing na isang nangungunang figura, kahit na sa banal na rehiyon. Gayunpaman, sila ay naging kasangkapan ng lahi ng halimaw para sa pagpaparami. Isang layer ng enerhiya ang pumipigil sa mga katawan ng mga babaeng ito. Ang nakakagulat ay lahat ng mga babaeng ito ay buntis. Ang Moon Demon Godly King at halos 3,000 six-winged monster race ay dahan-daang lumabas. Tinitigan nila si Qin Yu at ang iba pa nang walang pakialam ngunit hindi sila kumibo. AN Omicron B section. Umalis. Mahinang sabi ni Lei Xin. Dahil ang Moon Demon Godly King na nagbabantay sa lugar na ito, wala silang paraan para iligtas ang mga tao dito. Sa pamamagitan ng isang casual na arrow, si Qin Yu ay masusugatan. Ang lakas nito ay malamang na higit kay Qin Yu. Matalim na tinitigan ni Qin Yu ang grupo ng mga babaeng human race. Ang kanilang walang buhay na mga tingin ay sumakit kay Qin Yu. Mariin na ikinuyom ni Qin Yu ang kanyang mga kamao at umatras ng mas malalim sa kagubatan kasama si Lei Xin. Hindi na sila muling mapalibutan ng lahi ng halimaw. Bukod dito, mayroon silang isa pang misyon upang malaman ang layunin ng lahi ng halimaw dito. Hindi kaya ang mga babaeng ito sa lahi ng tao ang pinakapuntirya ng lahi ng halimaw. Ang mga babaeng ito sa lahi ng tao ay itinuturing na mga nangungunang talento kahit na sa banal na rehiyon. Pinagsasama sila ng kapangyarihan ng bloodline ng lahi ng halimaw. Natatakot ako na ang mga supling ng lahi ng halimaw na kanilang isinilang ay magiging lubhang kakilakilabot. Kasabay ng pagpapabinyag sa kapangyarihan ng Path of Heaven, malamang na ito ay maaaring magligtas ng mga tao, lahi ng mga babae. Matagal na nag-isip si Lei Xin bago ipahayag ang kanyang paghatol. Ang katotohanan na ang Moon Demon Godly King at 6,006 na pakpak na hukbo na nagbabantay sa lugar na iyon ay nagpapakita na ito ang pinakamahalagang lugar para sa lahi ng halimaw. Dapat ay napakahirap na maglunsad ng isang palihim na pag-atake. Hindi ko alam kung gaano katagal ang mga babaeng ito ng lahi ng tao ay nakakulong ngunit marami ang tila mula sa mga nakaraang taon ng landas ng langit.
Sigh. Nagpatuloy si Flower Granny, ang kanyang ekspresyon ay puno ng walang pigil na kalungkutan. Kahit na ang isang tao ay hindi pinahirapan, ang pagkakulong sa gayong walang ilaw na mga kuweba para sa isang taon ng Path of Heaven ay magpapabaliw sa sinuman, lalo pa ang mga babaeng ito sa lahi ng tao na nagtitiis ng patuloy na kahihiyan mula sa lahi ng demonyo. Bukod dito, sa lugar na ito, kahit na ang pagpapakamatay ay isang luho para sa kanila. Dati, pagkatapos nilang iligtas ang grupo ng mga human race women, direkta silang nagpakamatay dahil matagal nang nasesira ang kanilang mga kaluluwa. Habang iniisip ang mga solusyon, ang ilan sa kanila ay muling sinisiyasat ang kapaligiran. Nais nilang makita kung mayroong anumang mga pugad ng lahi ng halimaw na mas malalim. We can't go any deeper. Kung aakitin natin ang 6 na pakpak na lahi ng halimaw dito, natatakot ako na ang mga tao dito ay dumanas ng napakalaking sakuna. Kahit ang 4 na pakpak na halimaw na lahi ay hindi nila kayang labanan. Huminto si Qin Yu at aalis na sana papuntang ibang lugar. Teka, may mali. Sabi ni Lei Xin na nakakunot ang noo. Matagal nang nakumpirma ang lugar na ito sa ilalim ng kontrol ng lahi ng halimaw, kaya paanong hindi nila malalaman na may ibang lupain dito? Dean, sinasabi mo bang sinadya ng lahi ng halimaw ang lupaing ito? Ano ang pakay nila noon? Si Qin Yu ay medyo nataranta. Naaalala mo ba ang kapangyarihan ng sakripisyo dati? Hinala ko nag-aalay sila ng buhay ng tao para sa sakripisyo. Let me investigate. Ang katawan ni Lei Xin ay naging isang kidlat at bumaril sa isang iglap. Ilang sandali pa, bumalik siya sa kanyang orihinal na lugar na may pangit na ekspresyon. Sundan mo ako. Sinundan ni Qin Yu at Flower Granny si Lei Xin sa isa sa mga lugar. Sa sandaling ito, isang napakalaking altar ang lumitaw sa kanilang harapan. Ang napakalaking istrukturang iyon, nakahawig ng isang maliit na bundok, ay may octagonal na hugis at tila malamig na parang metal kapag hawakan, ngunit imposibleng matukoy kung anong uri ng metal ang ginawa nito. Ang iba't ibang mga pattern na inukit na may mga inscription ng halimaw ay nasa 8 panig. Mula sa hugis nito, tila nagmula ito sa orihinal na layunin nito. Ang isang gilid ay nakaukit ng sinaunang ritual ng lahi ng halimaw. Ang isang panig ay nakaukit ng walang kamatayang pananampalataya, ang isa ay may paninindigan ng mangkukulam, ang isa ay isang nagniningas na pulang apoy na tila sumisimbolo ng kamatayan at digmaan, at ang isa ay maputlang abo ng mundo. Ang ilang halimaw na inscription na ito ay tila nagpahayag ng pinakasinaunang wika ng landas ng langit. Hinawakan ni Qin Yu ang altar gamit ang isang kamay. Bigla niyang naramdaman ang altar sa kanyang harapan na nagsimulang lumawak ng husto sa kanyang mga mata. Ito ay kasing layo ng isang mataas na bundok. Ang altar sa sandaling ito ay parang landas ng langit. Walang katapusang madilim na wika ang nagsabi kay Qin Yu ng kwento ng lahi ng halimaw. Ang oras at lahat ng bagay ay mawawala sa paglipas ng panahon. Tanging kaguluhan, pagpatay, kadiliman, digmaan, at kamatayan ang makapagpapanatili sa lahat ng nabubuhay na nilalang na mapagbantay, sa huli ay nagpapalakas sa kanila. 2,474 ang sakripisyo ng landas ng demonyo. Sa makatuwid, ito ang pinakahuling katotohanan ng dakilang Dao sa pagitan ng langit at lupa, at hindi mabilang na maitim na emosyon ang lumaki at umusbong ng dahan-dahan sa ilalim ng katotohanan ng dakilang Dao. Kumalat ito mula sa pinanggalingan ng divine sense ni Qin Yu na parang isang nakamamatay na lason, na naging sanhi ng dark brown soul power ni Qin Yu na maging mas matinding pula at mukhang sobrang nakakatakot. Katulad nito, ang kapangyarihan ng Path of Heaven ay nakapalibot sa kanyang katawan. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay nagtulak kay Lei Xin at Flower Granny, na pinipigilan silang makalapit kay Qin Yu sa loob ng 100 metro.
Ang kaluluwa ni Chinyu ay biglang sumabog ng may napakalaking kapangyarihan, pilit na pinutol ang koneksyon sa pagitan ng kanyang kaluluwa at ng altar. Sa isang kisap mata, basang-basa na ang kanyang katawan sa malamig na pawis. Nakakatakot na kapangyarihan. Ang altar na ito ay tila may kamalayan sa landas ng langit ng lahi ng halimaw. Kung hindi ko pinutol ang koneksyon ko sa altar sa tamang panahon, baka napasabak ako sa kasamaan sa ilalim ng impluwensya ng kamalayang iyon. Gulat na sabi ni Chinyu. Hindi niya nang ahas na hawakan muli ang altar na ito sa pamamagitan ng kanyang kaluluwa. Ang pakiramdam na ngayon ay parang isang walang kapantay na kaaway ang naghuhugos ng utak sa kanya, sinusubukang palitan ang kanyang pangunawa at pag-iisip ng mga teorya ng lahi ng halimaw. Ang pagbabago ay isang direktang pagbabago ng pinagmulan ng kaluluwa dahil ang kapangyarihan ng lahi ng halimaw ay naglalabas mula sa pinagmulan ng kaluluwa. Ngayon ko lang napagmasdan, at hindi ganoon kaganda ang epekto. Maaaring ito ay batay sa pagbabago-bago ng kapangyarihan ng kaluluwa ng isang individual. Tinitigan ni Flower Granny si Chinyu at mukhang nag-aalala. Huwag kang mag-alala, Flower Granny. Ayos lang ako. Napangiti si Chinyu nang walang imek. Mukhang nakipag-ugnayan na tayo sa core ng lahi ng halimaw. Kung hindi magtatayo ng mahahalagang altar dito. Bukod dito, may kabuuang 6 na mga altar. Sa tingin ko sila ay ginagamit para sa pag-aalay ng sangkatauhan. Ipinatong ni Lei Xin ang kanyang palad sa altar. Agad na pumutok ang maliwanag na kapangyarihan ng kulog at kidlat nang tumama ang palad niya sa altar. Gayunpaman, nang mawala ang lakas ng kulog at kidlat, bahagyang nag-iba-iba ang altar. Pumasok ang kapangyarihan at tuluyang nawala. Hinawakan ni Chinyu ang makamulto na espada at nilaslas ng paalang. Gayunpaman, nang ang evil eye ay nakipag-ugnayan sa altar, ang altar ay naging ilusyon mula sa solid. Hindi nito nagawang hiwain ang aktwal na katawan ng altar. Anong klaseng paraan ito? Medyo nabigla si Chinyu. Kung ganoon nga, paano nila masisira ang altar na ito? Sa malayo sa kalangitan, biglang, nagkaroon ng pagbabago sa kalawakan, at isang figure ay dahan-daang lumitaw mula sa loob. Magugulat ang lahi ng halimaw kapag nakita nila ito. Sa sandaling ito, maraming dalubhasa sa lahi ng halimaw ang nagbabantay sa selyadong lugar. Maging si Azure Godly King ay nasa malapit. Gayunpaman, maiiwasan sila ng taong ito at makarating sa malawak na lupaing ito. RAOEPS. Handa ka na ba? Mukhang malaki ang epekto sa iyo ng nakaraang labanan, haha. I will always be me. No matter what, walang makakapalit sa akin. At saka, ako lang ang makakatalo kay Chinyu. Si Hiteng ay nag-hover sa hangin, kung minsan ay nagpapakita ng nakakatakot na ngiti at kung minsan ay naglalabas ng galit na galit. Habang nag-uusap pa rin si Chinyu at ang iba pa, nakaramdam sila ng lamig at lungkot mula sa kanilang mga kaluluwa. Sa sandaling ito, ang buong langit at lupa ay biglang nagbago ng husto. Ang mga masasamang puwersa, kasamaan, at tiwaling puwersa ay tumagos sa espasyo. Umalangaw-ngaw sa hangin ang hindi mabilang na malademonyong tawa. Ang mga taong nanirahan dito sa loob ng libo-libo o kahit 10,000 taon ay nagpakawala ng napakalaking sigaw ng takot, hindi nauunawaan ang biglaang pagbabago ng langit at lupa. Ang tunog ng pag-awit ay nagmula sa lahat ng direksyon ng dahan-dahan. Halos 3,000 nanograms lahi ng halimaw ang nag-aalay ng sakripisyo, umaawit ng incantation ng lahi ng halimaw. Di man, ang lahi ng halimaw ay tila magsisimula na sa kanilang seremonya ng pagsasakripisyo. At saka, ang sukat sa oras na ito ay tila napakalaki. Halos 3,000 nanograms lahi ng halimaw na nag-aalay ng sakripisyo ay isang nakakatakot na bilang. Dati, sa Crescent Moon Continent, ilang dosenang hukbo ng lahi ng halimaw ang nag-alay ng mga sakripisyo,
ngunit naakit nila ang nakakatakot na kapangyarihan ng landas ng langit. Sa pagkakataong ito, na may 3,000 na lahi ng halimaw na nag-aalay ng sakripisyo, anong uri ito ng sukat? Sa altar, ang napakalaking kakaibang apoy ay biglang nagsimulang mag-alab. Kasabay nito, tumaas ang napakalaking apoy sa 5 iba pang lugar. Ang apoy ay patuloy na tumaas, at sa huli, umabot ito sa taas na ilang daang metro. Isang malawak na dami ng itim na tubig ang umagos pababa mula sa altar na parang walang katapusang talon, na bumubuo ng isang malawak na daanan sa lupa na dahan-daang umaabot sa malayo. Tulad ng para sa iba pang mga altar, ang parehong bagay ay nangyari halos tulad ng isang salamin na imahe. Ang 6 na malalaking itim na agos ng tubig ay nag-ugnay, at isang dugong pulang apoy ang biglang sumunog sa daanan. Sa isang iglap, isang napakalaking hexagram ang kumikislap na may kakaibang liwanag at nag-apoy ng husto. Ang sumasamba sa halimaw na lahi ay dahan-daang lumabas, at sila ay nahati sa 6 na direksyon, dahan-daang naglalakad sa landas ng apoy. Ang lakas ng apoy ay agad na nilamon sila, na di nagtagal ay nasunog sila at naging abo. Hanggang sa mga sandaling bago sila naging abo, malakas pa rin nilang binibigkas ang inkantasyon ng lahi ng halimaw. Ang 6 na pakpak na hukbo ng lahi ng halimaw ay sumunod sa likod ng mga sumasamba, naglalakad sa nagniningas na daanan, na nagpapahintulot sa magagandang apoy na gawing abo ang kanilang mga katawan. Isang sukdulang purong demonyong elemental na enerhiya ang dumaloy mula sa kung saan sila naging abo sa itim na tubig at pagkatapos ay sa altar. Habang dumarami ang mga sumasamba sa lahi ng halimaw at lahi ng 6 na pakpak na halimaw sa daanan, kakaibang naging itim ang apoy. Ang altar ay nagpakawala ng hagong, at isang surge ng enerhiya ang biglang sumugod sa mga ulap. Sa kalangitan, tila may napakalaking nilalang na unti-unting nagising. Napapalibutan ng maitim na ulap ang buong kontinente, at isang energy barrier ang lumitaw sa paligid ng kontinente. Di man, pigilan mo sila. Gusto nilang ailay ang lahat ng tao sa kontinenteng ito para sa sakripisyo. Sa di kalayuan, ang 3 gintong ilaw ay tumigil sa isang iglap. Hinawakan ni Wan Li ang prayer bead sa kanyang kamay at sinuntok sa altar ng galit ng Vajra. Gayunpaman, kakaibang tumagos ang kapangyarihang ito. Nakasimangot sina Wan Kung at Wan Ming habang nakatingin sa altar. Pinahihit nila ang kanilang mga kamay at inatake ang lahi ng halimaw na nagsakripisyo ng kanilang mga buhay. Isang dugong pulang liwanag ang lumitaw, at ang ilog ng dugo ay lumundag ng magulo at napakalaki. Isang malisyosong puwersa ang lumawak sa malayo at malawak, at ang mga bangkay ay lumutang ng libu-libong milya. Habang umuurong ang pulang-pula na kulay, ang kanilang mga pag-atake ay ganap na nilalamon nang sila ay lumapag. Ang banner ng ilog ng dugo. Ang pinakamataas na kayamanan ng lahi ng demonyo ay talagang lumitaw dito. Tiyak na papatayin nito ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Puno ng matinding galit ang mukha ni Wan Li. Ang Blood River banner na ito ay isang banner na dinala ng pinakapiling hukbo ng lahi ng halimaw sa kanilang mga ekspedisyon. Nakasipsip ito ng hindi kilalang dami ng chi ng dugo. Gamit ang banner na ito, imposibleng makalusot at atakihin ang halimaw na lahi na nag-aalok ng sakripisyo. Hindi nakakagulat na ang Mundimon Godly King ay napakatahimik. Pinantayan lamang niya ang 5,000 kababaihan ng lahi ng tao at walang intensyon na sundan sila. Patayin. Vajra Strike ng Brahma Sea. Dakilang habag ni Tathagata. Banal na teknik ng lotus flower. Lumalamon sa mundo ang langit na apoy. 4 na Buddha ang nag-aalis ng kasalanan. Inatake muli ng 4 na Buddha na nag-aalis ng kasalanan ni Wan Li ang mga sumasamba sa lahi ng halimaw. Sa isang iglap ay umatake din ang iba. Ang mga sumasamba sa lahi ng halimaw na ito ang susi. Hanggat kaya nilang patayin ang mga sumasamba sa lahi ng halimaw na ito, maaaring kanselahin ang sakripisyong ito sa Path of Heaven.
Kabanata 2475, ang nahulog na Haring Makajos. Ang kapangyarihan ng apat na nangungunang martial artist ay sumabit sa Blood River, ngunit hindi nila nalampasan ang depensa ng Blood River Banner. Napakalakas ng depensa. Ang mukha ni Wan Li ay naging solemna, at sa sandaling ito, ang kalangitan sa itaas niya, libu-libong metro ang layo, ay tila nag-aapoy sa apoy ng demonyo. Ang mga demonyong apoy na ito ay dahan-daang bumababa, at malamang na sila ay magpapasabog sa kontinenteng ito kapag natapos na ang ritual. Sa panahong iyon, ang lahat ng sangkatauhan na nabubuhay na nilalang sa ibaba ng Tribulation Transcending Stage ay malamang na magiging abo. Bigla na lang, isang nakakagulat na enerhiya ng espada ang bumaba mula sa langit na parang bahaghari. Ang Blood River Banner ay nagpakawala ng kakaibang sigaw na parang halimaw, at ang malawak na sword energy ay bumalot sa Blood River sa halos 10 paghinga bago ito dahan-daang nawala. Sa himpapawid, 3 tao ang dahan-daang nagpakita ng kanilang sarili. Sila ang masamang tagapaglipol, si Uncle Ling, at Ling Euro. Siya ang unang nakapansin ng abnormalidad matapos masira ang selyo. Sa sandaling ito, ang masamang tagapaglipol ay naglabas ng mar-angel na aura ng landas ng langit at malamig na tumingin sa halimaw na lahi sa ilalim. Anong kakilakilabot na kapangyarihan ng landas ng langit? Nararamdaman ni Lei Xin ang panloob na chi na nagmumula sa masamang tagapaglipol, at hindi niya maiwasang sabihin sa gulat. Itinaas niya ng mataas ang Evil Extermination Sword sa kanyang kamay. Ang sword domain ay pinakawalan, tumagos sa nasusunog na mga ulap ng demonyo. Bukod sa sword domain, 3 kapangyarihan ng daan ang nakapalibot sa 3 panig. Ang isang pangunahing at 3 auxiliary ay kapwa nag-aruga at nagpatibay sa isa't isa. Ang nakakatakot na layunin ng daan ng espada ay biglang nabuo. Ang marahas na kapangyarihan ay pumukaw ng isang bagyo sa kalawakan, pinong layunin ng espada na kasing pino ng buhok na nakakonekta sa hangin. Ang anino ng isang dragon sword ay biglang umungal sa kalangitan tulad ng isang banal na kulog. Whoosh! Ang masamang pagpuksa ay biglang natakpan ang kanyang espada, at ang liwanag ng espada na pumuno sa kalangitan ay biglang nawala. Ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam, at hindi siya patungo sa 6 na pakpak na halimaw na lahi na nag-aalay ng mga sakripisyo. Sa halip, diretso siyang naglakad patungo sa altar at gusto niyang diretsyong atakihin ang altar. Hinawakan niya ang scabbard gamit ang isang kamay at pinigilan ang Evil Extermination Sword na gustong tumagos sa kalangitan gamit ang isa pa. Pinigilan pa ng nakakabasag lupa na sword chant ang mga panalangin ng libu-libong mananamba. Kahit na ang mga eskrimador na nasa malayo sa banal na rehiyon ay naramdaman ang layunin ng espada na ito. Tumingin sila sa direksyong iyon na may gulat na mga ekspresyon, hindi alam kung sino ang nakaipon ng gayong nakakatakot na layunin ng espada. Dahan-dahan siyang kumuha ng sword drawing stance, isang flash ng sword aurora na bumulwak mula sa scabbard. Ang espada ng langit at lupa. Nahulog ang halimaw. Isang napakagandang sword energy ang bumaril na parang galing sa kamay ng masamang tagapaglipol. Isang sword energy na maaaring tumawid sa path of heaven na tumusok. Sa isang iglap, isang malamig na liwanag ang lumiwanag tulad ng pagsikat ng araw. Ang isa pang malabo na pagsikat ng araw ay tila dahan-daang lumitaw sa kalangitan ng bilyon-bilyong kontinente sa universo. Lumitaw ang maliliit na pawis sa mukha ng masamang tagapaglipol na hindi nagbago. Huminga siya ng malalim. Inihagis niya ang scabbard sa lupa, hinawakan ang hilt gamit ang kabilang kamay niya, at buong lakas niyang sinaksak ang Evil Extermination Sword. Ito ang tunay na espada ng langit at lupa. Damapo sa lupa ang masamang tagapaglipol. Ang kanyang sapatos ay gumawa ng sizzling sound habang nanginginig sa lupa. Tumabi sa kanya sina Uncle Ling at Ling Euro. Ang hampas na ito ay tila naubos ang lahat ng kanyang lakas.
Ang lahat ng demonyong chi sa paligid ng enerhiya ng espada ay nagkalat. Nakakatakot na hampas. Baka masira talaga nito ang altar. Tiningnan ni Chen Jisha ang nakakagulat na sword strike na may madilim na ekspresyon. Huwag mo sanang isipin ang pag-atake. Kung hindi, kahit sunugin ko ang kapangyarihan ng aking kaluluwa, pipigilan kita sa aking buhay. Tinitigan ni Wan Li si Chen Jisha. Hindi na siya pumayag na tawaging martial uncle ang nasa harapan niya. Si Qin Yu at ang iba ay nakatitig din sa sword energy na kinakabahan. Gayunpaman, may biglang nangyari. Isang pulang dugong figure ang biglang lumitaw sa harap ng sword energy. Ang taong ito ay may madilim na aura na pumailang lang sa langit. Ang kanyang katawan ay parang isang higanti, at sa bawat sandali na gumagalaw ang kanyang mga kalamnan, naglalabas ang mga ito ng labis na tunog. Ang walang katapusang pagbagsak na chi ay lumitaw sa kanyang katawan. Sa isang iglap, ang Sword of Heaven and Earth ay tumagos na sa kanya, at pagkatapos ay walang awa itong bumangga sa altar. Ding! Hindi tulad ni Qin Yu at ng iba pa, ang lakas ng espada ng Evil Extermination Sword ay tila lumabag sa ilang mga patakaran at direktang binomba ang altar. Ang pag-awit ng espadang nanginginig sa lupa ay biglang huminto matapos tumama sa altar, na naging sanhi ng matinding panginginig nito. Sa ilalim ng napakalaking pagkabigla na ito, ang isang tao ay makakakita lamang ng isang after-image kapag ang banal na kahulugan ay tumama. Matapos ang ilang dose-dosenang paghinga, ang enerhiya ng espada ay nawala sa walang katapusang apoy ng demonyo. Fallen Godly King, bakit hindi ko naramdaman na pumunta siya rito? Napakapangit ng ekspresyon ni Wan Li, ngunit naunawaan niya ang lahat nang makita niya ang Moon Demon Godly King. Isang makajos na hari ang nakaistasyon din sa pugad na ito ng lahi ng halimaw. Ginamit niya ang kapangyarihan ng Moon Demon para itago ang sarili, ang Fallen Godly King. Ang kalalabasan ay magiging malinaw kung ang tibak na ito ay tumama sa altar sa perpektong kalagayan nito. Gayunpaman, walang kung. Puntong hininga, ito ang Fallen Godly King na may pinakamalakas na pisikal na lakas sa lahi ng halimaw. Ang kanyang pisikal na lakas ay maaari pang makipagkumpetensya sa Tribulation 5th Level Cultivator. Ang kanyang pisikal na lakas ay katumbas ng primordial rune ng Path of Heaven. Ang lakas ng espada ay nag-aksaya ng labis na enerhiya upang patayin siya ngayon. Kung hindi, maaaring nasira nito ang altar. Bumantong hininga si Lei Xin at sinabing, isang nakakatakot na pisikal na lakas. Gulat na sabi ni Qin Yu. Kailangang maranasan ng mga magsasaka ang Soul Sinkang, Condensed Throne, at likhain ang langit at lupa bago sila magkaroon ng pagkakataong matuklasan ang pinagmulan at gamitin ang bahaging ito ng kapangyarihan. Kahit si Qin Yu ay hindi maisip na kaya niyang labanan ang kapangyarihan ng langit at lupa gamit ang lakas ng kanyang pisikal na katawan. Ang kanyang kasalukuyang glazed holy body ay nagbukas ng 6 na acupoints na konektado. Ang maximum explosive power ay dapat nasa Tribulation 4th level. Si Agares, ang Fallen Godly King, ay orihinal na isang pisikal na cultivador ng lahi ng tao. Sa sumunod na labanan, naunawaan niya ang Path of Heaven ng lahi ng halimaw at nag-iwan ng marka dito. Matapos mabautizamuhan ang kanyang katawan sa Path of Heaven ng lahi ng halimaw, ang kanyang pisikal na lakas ay nakakuha ng lakas ng katawan ng lahi ng halimaw, at nagdala siya ng malaking pinsala sa nakaraang labanan sa lahi ng tao. Parang pamilyar na pamilyar si Flower Granny sa kasaysayang ito. Kumunot ang noo niya at sinabi sa kanila ang pinagmulan ng Fallen Godly King. Nakakaproblema ngayon. Natatakot akong napakahirap na itigil ang pagsasakripisyong ito ng lahi ng halimaw. Handa pa silang isakripisyo ang kapangyarihan ng isang makajos na hari para makumplito ang engranding ritual na ito. Natatakot ako na sa pagkakataong ito, gagawa sila ng isang bagay na hindi kayang harapin ng sangkatauhan.
Ang ekspresyon ni Lei Xin ay napakapangit. Inaasahan ng lahat na masisira ang dambana ng espada ng masasamang tagapaglipol at hindi inaasahan na mangyayari ito. Huminga ng malalim si Wan Li at iniunat ang kanyang kamay. Isang hugis disk na gintong gulong ng matinding habag ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. Habang bahagyang binitawan niya ang kanyang mga kamay, isang bilog sa gilid na nakaukit na may hitsura ng iba't ibang arhats pati na rin ang nakapalibot sa gitna, ang tunay na anyo ng Buddha na may isang palad sa isang kilos ng habag ay biglang nagpakita sa ginto. Ang tatlong porma ng Dharma ay umikot sa gintong gulong ng malaking habag at dahan-daang lumutang sa kawalan. Ang napakalaking gintong gulong ay lumutang sa hangin na parang isang konstelasyon. Ang item ng sect leader ay talagang lumitaw sa iyong mga kamay, ngunit hindi pa rin ito sapat. Kabanata 2476, Madilim at Tahimik. Gawin mo ang iyong makakaya, at ipaubaya ito sa kapalaran. Manatiling tapat sa iyong sarili, at hindi nababagabag ng emosyon. Kumilos ayon sa mga pangyayari, at kunin ang mga bagay sa pagdating nito. Aminin ang mga pagkakamali at ayusin. Hanapin ang daan pabalik kapag nawala. Walang ekspresyon si Wan Li. Klang. Nang matapos magsalita si Wan Li, nagsimulang umikot ang gintong gulong ng matinding habag. Sa ilalim ng kontrol ni Wan Li, isang nakakasuffocate na talas ang bumagsak sa altar. Sa pagkakataong ito, ang ginintoang gulong ng matinding habag ay sumalungat sa pisikal na katawan ng altar, at isang nakakainis na tunog ang nagmula sa punto ng pagkakadikit. Gayunpaman, gaano man kalakas ang ginintoang gulong ng matinding habag, hindi nito mayayanig ang napakalaking altar. Ultimate Evil Power, Iwaksi. Sa gilid ng napakalaking gintong gulong, ang hindi mabilang na formation rune na hindi nakikita ng mata ay biglang gumalaw sa paligid. Habang ang mga tadpole-like rune na ito ay nakipag-ugnayan sa espada na parang sinulid sa mga karayom, isang surge ng pinakamadilim na kapangyarihan ang kumalat mula sa gilid. Mukhang totoo ang mga alingaw-ngaw. Ang gininto ang gulong ng malaking habag ng 10,000 Buddha sect ay nagbuklod sa hindi mabilang na napakalaking masasamang tao. Pagkatapos, ang mga Budista ay umaawit ng mga sutra araw at gabi upang reformahin ang mga ito. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng sukdulang kasamaan ay maaari ding maging malaking tulong sa panahon ng kagipitan, ngunit kailangang gamitin ng isang tao ang kaluluwa upang makontrol ang ginintoang gulong na ito ni Wan. Bumantong hininga si Flower Granny. Lahat ng mga naunang sect masters ng 10,000 Buddha sect ay namatay sa ilalim ng backlash ng masamang kapangyarihan na inilabas ng gintong gulong na ito ng matinding habag. Ang karmic na apoy ay sumunog sa katawan ni Wan Li, at sa isang iglap, isang maliwanag na relic na lang ang natira sa kanyang katawan. Whoosh! Ang relic ay naging isang gintong liwanag at pumasok sa gintong gulong ng malaking habag. Boom! Ang napakalaking kapangyarihan ng kasamaan ay sumabog, at ang dambana ay naglabas ng isang tunog, na parang hindi nito kayang tiisin ang paili at nasa bingit ng pagkabasag. Sa labas, dahan-daang lumitaw ang hindi mabilang na siksik na mga bitek. Sa sandaling ito, halos lahat ng sumasamba sa lahi ng halimaw at sa lahi ng 6 na pakpak na halimaw ay natapos na ang kanilang mga sakripisyo. Ang apoy ng demonyo na pumuno sa kalangitan ay wala pang 10 metro ang taas mula sa sangkatauhan. At tuluyan na itong bumagsak. Matapos hamampas ang gintong gulong, sa wakas ay tumigil sa pagbagsak ang apoy ng demonyo. Ituloy mo yan, Master Wan Li. Hindi napigilan ni Chiang Mang at Juwo na umungol. Ang gintong gulong ng matinding habag ay naglabas ng walang katapusang dami ng madilim na enerhiya. Kahit na ginamit ng isang tao ang galami ng kaluluwa upang maramdaman ang kapangyarihan ng kadilimang iyon mula sa napakalayo, mararamdaman pa rin ng isa ang walang katapusang kapangyarihan at pagkawasak na nasa loob. Sa bahagyang pagdampi ng kanyang kaluluwa,
biglang naramdaman ni Chinyu ang maraming marahas na emosyon sa kanyang emosyon. Ito ay isang intensyon na itinakda sa pagsira sa lahat, lipulin ang lahat ng nabubuhay na nilalang, isang pusong nakatakda sa pagkawasak ng mundo. Isang swastika. Sa madilim na kalangitan, isang napakalaking soul phantom ang lumitaw sa gitna. Sa kanyang pagpapakita, ang kapangyarihan ng kadiliman ay tila sinipsip at pinalibutan siya. Isang gintong swastika ang lumitaw sa noo ni Wan Li. Madilim at tahimik. Walang pakialam na sabi ni Wan Li. Ang kapangyarihan ng kadiliman ay bumuo ng isang kaharian. Sa sandaling ito, ang kaharian na nabuo sa pamamagitan ng napakalaking masamang kapangyarihan ng kadiliman ay aktwal na ibinukod ang kapangyarihan ng landas ng langit ng lahi ng halimaw mula sa altar. A.S. Boom! Sa isang iglap, biglang nabasag ang altar. Halos kasabay nito, ang swastika sa noo ni Wan Li ay naging itim. Bahagyang gumalaw ang mga labi ni Wan Li, at biglang bumukas ang kanyang soul phantom. Sa sandaling nawala ang altar, ang kanyang buong pagkatao ay naglahong parang simoy. Hindi lahat ay matagumpay na magagamit ang kapangyarihan ng sukdulang kadiliman. Ito ay dahil nangangailangan ito ng napakalaking paghahangad at pagtitiis ng isip upang labanan ang madilim na kapangyarihan ng lahi ng halimaw na sinubukang sirain ang isip at lamunin ang kaluluwa. Ang kaluluwa ni Wan Li ay naagnas sa pamamagitan ng puwersahang paggamit ng napakalakas na madilim at sukdulang masamang kapangyarihan. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay nagdala ng isang presyo. Ang paggamit ng kapangyarihan ng sukdulang kasamaan at kadiliman ay unti-unting makakasira sa isip at kaluluwa ng gumagamit, na ginagawang malamig, malupit, at maging baliw ang gumagamit. Maraming mga magsasaka na sinubukang kontrolin ang enerhiya na ito ay nauwi bilang mga hindi naliligtas na biktima na inalipin ng masamang puwersa. Sa sandaling binuksan ni Wan Li ang gintong gulong ng matinding habag, sumuko na siya sa kanyang buhay. Boom! Matapos ilunsad ng gintong gulong ng matinding habag ang pag-ataking ito, ang tatlong napakalaking Dharma idolo ng Buddhist Kingdom ay bumuo ng isang selyo ng kamay. Muli nitong hinigup ang nakakalat na sukdulang masamang kapangyarihan, naging gintong agos ng liwanag na tumagos sa kristal na pader, at naglaho sa paningin ng lahat. Senior na kapatid, sina Wan Kong at Wan Ming ay nagpahayag ng malungkot na mga ekspresyon. Siya dapat ang lumalaban hanggang sa wakas, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay namatay siya sa aksidenteng pagtuklas na ito. Hayaan ang pag-iisip at maging komportable. Ikaw at ako ay pareho ang ating kinahuhumalingan, ngunit hindi natin alam kung sino ang tama o mali. Sumili ang sakit sa mga mata ni Chen Jisha. Siya ang pinakamalapit niyang martial nephew. Kinamumuhian niya ang kasamaan at iniligtas ang iba ng may kabaitan. Malaki ang pagkakahawig niya sa kanyang sarili noong bata pa siya. Boom! Ang pagbagsak ng altar na ito ay hindi nasira ang sakripisyong apoy ng lahi ng halimaw. Sa halip, nahulog ito sa mas mabilis na bilis. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng sakripisyo ng lahi ng halimaw ay tila hindi aktibo dahil sa pinsala sa altar na ito. Whoosh! Nakarinig si Chinyu ng malambot na boses. Parang tunog ng apoy na naglalagablab sa papel. Sa isang iglap, isang malungkot na sigaw ang kumalat sa buong kalangitan. Halos kalahati ng kontinente ay nasusunog sa mga apoy ng demonyo, at ang kahabag-habag na mga alulong ay hindi nagtagal. Sa loob lamang ng 2 segundo, mahigit 60% ng halos 1 bilyong tao sa buong kontinente ang namatay sa isang iglap. Napatingin si Chin Yu at ang iba pa sa kalahati ng kontinente na biglang naging lupain ng kamatayan sa pagkataranta. 600 milyong tao ang nawasak ng ganoon lang. Ilang pamilya ang naroon. Lahat sila ay naging alikabok sa isang iglap. Ang natitirang mga tao, maging ang mga magsasaka, ay nanginginig. Hindi nila alam kung ano ang nangyari. Natatakot silang bumaba muli ang mga demonyong apoy.
Halos 600 milyong kaluluwa ang lumutang sa himpapawid, at sa isang iglap, isang napakalaking bug zone ng hangin ang umihip sa buong kontinente. Kahit na ginamit ni Chinyu ang lahat ng kanyang lakas, ang kapangyarihan ng marahas na hangin ito ay napakalakas pa rin. Hindi napigilan ng kanyang katawan ang pag-indayog sa gilid hanggang sa magsimulang manginig ang kanyang 6 na acupoints. Sa tulong lamang ng isang napakalaking puwersa ay napatatag niya ang kanyang katawan. Inalalayan niya sina Lei Xin at Flower Granny habang nakatitig sa napakalaking Heaven Gate na lumitaw sa kalangitan. Kasunod ng paglitaw ng Heaven Gate sa demonyong ulap, ang kapangyarihan ng kaluluwa ay lumundag sa Heaven Gate na parang tubig dagat. Sa isang hininga lang, tumigil ang marahas na hangin ng kaluluwa. Isang dugong pulang eyeball ang lumitaw sa likod ng pinto ng demonyo. Ang pupil nito ay parang apoy, at tila nakikita nito ang lahat ng lihim ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Habang gumagalaw ang kanyang eyeball, lumiwanag ang berdeng liwanag saan man dumaan ang tingin, at isang multo ang sumasalamin sa harap ng mag-aaral. Habang umiikot ang mata ng lahi ng halimaw, lahat ng nakita nito ay nasunog at naging abo. Ang napakalaking enerhiya ay bumaba mula sa langit at nahulog mula sa nakaraang tuktok ng bundok. Sa isang iglap, ang kapangyarihan ng Path of Heaven ng lahi ng halimaw ay pumasok sa katawan ng 5,000 babaeng lahi ng tao. Ang kanilang mga mukha ay namimilipit sa sakit, at ang kanilang mga katawan ay agad na namamagana parang mga lobo. Pagkatapos nito, parang nalaglag ang balat, ang kanilang mga buhok, balat, at buto ay nabasag lahat. Isa-isang pinalitan sila ng dambuhalang lahi ng halimaw. Kabanata 2477, ang kapangyarihan ng sakripisyo. Matapos masipsip ang chi ng landas ng langit, ang mga daluyan ng dugo at kalamnan sa bagong panganak na lahi ng halimaw na nabubuhay na nilalang na ito ay mabilis na kumikislot. Sa isang kisap mata, ang bawat pulgada ng kanilang mga kalamnan ay pumutok, at bawat pumutok ng mga kalamnan ay sumailalim sa isang napakalaking pagbabago. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga pumutok na mga fragment ng fiber ng kalamnan ay naglabas ng hindi maihahambing na nakakatakot na panloob na chi. Ang isang patak ng asensya ng dugo ay tumulo sa lupa, at ang lupa ay yumanig ng malakas at dahan-daang lumubog. Ang kapangyarihan ng isang patak ng dugo ay maaaring napakalaki. Boom! Nang ang bawat pulgada ng mga katawan ng mga buhay na nilalang na ito ng lahi ng halimaw ay nakumpleto ang kanilang pagbabago, ang kanilang mga katawan ay muling nabuo. Ang mga pares pagkatapos ng mga pares ng itim na pakpak ay dahan-daang bumukas, na nagbibigay ng nakasusuklam na presyon. 2 pakpak, 4 na pakpak, at 8 pakpak ang patuloy na bumaba kasama ng kapangyarihan ng landas ng langit. Ang mga halimaw na lahi ng mga buhay na nilalang na ito ay nagpakawala ng malungkot na dagandong, at ang mga kalamnan sa kanilang mga balikat ay tumaas ng mataas. Gayunpaman, nang hamina ang kapangyarihan ng landas ng langit, ang ika-5 pares ng mga pakpak ay hindi lumabas sa huli. Ang eyeball sa likod ng Heaven Gate, na napakalayo, ay nagpakawala ng nakakabinging dagandong na yumanig sa langit at lupa. Habang umuungal, biglang naging gulo ang buong kalangitan. Ito ay tulad ng hindi regular, parang grid na kidlat na bumabagsak sa kalangitan na parang nagpapakita ng galit ng landas ng langit ng lahi ng halimaw. Ang pinsala ng altar na ito ay tila naging sanhi ng hindi sapat na lakas ng pagsasakripisyo, at sa gayon ang mga halimaw na nilalang na nabubuhay ay maaari lamang sumulong sa 8 pakpak na lahi ng halimaw. Ito ay humantong sa galit ng daan ng langit ng lahi ng halimaw. Nagpadala si Lei Xin ng mahinang pagbabago-bago ng divine sense. Oo, ang pinsala ng altar na ito ay nagligtas ng 40% ng populasyon ng tao. Ang lakas ng pagsasakripisyo ay talagang nabawasan ng malaki. Kung hindi, hindi ko alam kung paano natin haharapin ang hukbong ito.
Kahit na ang kapangyarihan ng 8 pakpak ay umabot na sa kapangyarihan ng condensed throne. Sino ang makakasira sa kapangyarihan ng hukbong ito? Sabi ni Flower Granny na may mapait na ngiti. Isa itong hukbo na halos 5,000 tribulation 4th level. Bukod dito, ang 8 pakpak na hukbo ng lahi ng halimaw na ito ay dapat magkaroon ng isang tiyak na lawak ng talento. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga supling ng mga babaeng lahi ng tao na nakarating sa True Saint Cultivation Realm. Kung naramdaman nila ang landas ng langit ng madilim na lahi ng halimaw, marahil walang buhay na nilalang sa universo ang makakalaban sa hukbong ito. Bukod dito, sila ay bihasa sa magkasanib na pag-atake. Kahit na ang mga cultivator ng Tribulation 4th level ay kailangang iwasan sila. Kung pupunta sila sa larangan ng digmaan, ang pagkawasak ng hukbong ito ay hindi maiisip. Halimbawa, ang 2 pakpak na halimaw na lahi at ang 4 na pakpak na halimaw na lahi, may maliwanag na pagkakaiba sa kanilang magkasanib na kapangyarihan sa pag-atake. Maaaring magkaroon ng karagdagang 10% na kapangyarihan ang magkasanib na pag-atake ng hukbo ng lahi ng halimaw na may 4 na pakpak. Katumbas ito ng kapangyarihan ng 1.1 beses na maaaring sumabog sa pagitan ng 2 tao. Kung ang isang grupo ng 10,000 mga sundalo ay sisingilan, ito ay magiging isang nakakatakot na kapangyarihan. Ang Six-Winged Monster Race ay nagkaroon ng karagdagang 20% na pagtaas sa kapangyarihan. Ang magkasanib na pag-atake ng 8 pakpak na lahi ng halimaw ay malamang na higit pa at hindi bababa. Kung sila ay magkasalungat, kahit ang mga magsasaka na may kapangyarihan ng pinagmulan ay agad na magiging abo. Whoosh! Ang hukbo na ipinanganak ay tila may mahigpit na pakiramdam ng kaayusan. Halos agad silang nasa formation. Kasunod nito, nagkamot ang matalim na kuko ng nangungunang 8 pakpak na halimaw na lahi. Agad nitong pinunit ang isang malawak na walang laman na espasyo sa harapan nila, at hindi nagtagal, ang buong hukbong ito ay nawala sa paningin. Nagtataka ako kung anong pinsala ang ay dudulot ng hukbong ito sa sangkatauhan. Napabuntong hininga si Lei Xin. Kung makasagupan nila ang hukbong ito, isang himala kung makakatakas sila, lalo pa silang pigilan. Kasunod ng pagkawala ng 8-Winged Monster Race Army, hindi nawala ang Heaven Gate na nagninangas sa apoy ng demonyo. Ang mata ng demonyo ay kumikislap na may kakaibang banal na liwanag na parang malalim ang iniisip. Ang kapangyarihan ng landas ng langit ng lahi ng halimaw pagkatapos ng sakripisyo ay tila hindi ganap na nawawala. Ang isang napakalakas na enerhiya ay tila nag-iiba-iba sa likod ng Heaven Gate. Mag-ingat, at huwag gumawa ng anumang malalaking paggalaw pansamantala, Ran Es. Biglang naramdaman ni Flower Granny na may hindi tama. Ang kapangyarihan ng sakripisyo ay pantay na ipinagpalit. Sa halos 600 milyong buhay ng tao, libu-libong mga mananamba, at ang kapangyarihan ng 6 na pakpak na hukbo ng lahi ng halimaw, ang feedback ng kapangyarihan ng landas ng langit ay napakalawak. Sa orihinal, ang kapangyarihang ito ng Path of Heaven ay dapat na ginamit para sa pagsulong ng hukbo ng lahi ng halimaw. Gayunpaman, dahil sa pinsala sa isang altar, ang hukbo ng lahi ng halimaw na may 10 pakpak ay nabigong sumulong. Sa makatuwid, sa sandaling ito, ang feedback ng sakripisyo ay dapat magkaroon ng natitirang kapangyarihan ng Path of Heaven ng lahi ng halimaw. Ito ay isang nakakatakot na kapangyarihan na maaaring direktang itaas ang isang bagong panganak na lahi ng halimaw na nabubuhay sa Tribulation 4th level. Maging si Qin Yu ay hindi maiwasang matukso sa sandaling ito. Kung maaari niyang makuha ang isang bahagi nito, maaaring itulak siya nito ng higit sa mga limitasyon ng kanyang pisikal na katawan, na humantong sa kanya sa isang ganap na bagong kaharian. Huwag kang mag-overthink. Malaki ang babayaran mo kung gagamitin mo ang dark power.
Kahit na ang kaluluwa ng 10,000 Buddha sect's descendant ay kinaagnasan at sinunog ang sarili gamit ang dark power na pinigilan ng Golden Wheel of Great Compassion. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay hindi maaaring hiramin para magamit. Tila nakita ni Flower Granny ang iniisip ni Qin Yu at nagsalita upang iwaksi ang kanyang iniisip. Ang Path of Destruction ni Senior Wu Ji ay ang kapangyarihan ng Path of Heaven na pinakamalapit sa lahi ng halimaw sa Path of Heaven ng sangkatauhan. Dapat ay maramdaman mo ang laki ng ganoong uri ng kapangyarihan. Pinaalalahanan din siya ni Lei Xin sa gilid. Tumango si Qin Yu. Natural na alam niya ang kapangyarihang ito. Ang kanyang Jocelyn Dusk ay na-trigger pagkatapos niyang maunawaan ang ilog ng Path of Heaven ng pagkawasak sa Ghost Realm at pinagsama ito sa kapangyarihan ng Breath of Yellow Springs. At iyon lamang ang kapangyarihan ng landas ng langit sa ibabaw. Hindi niya alam kung gaano ito kalakas kung papasukin niya ito ng malalim. Gayunpaman, ang ilog ng landas ng langit ay napakalayo sa sangkatauhan. Pagkatapos niyang bumalik sa Holy Region, hindi niya naramdaman ang lokasyon nito. Sa sandaling ito, sina Juwo, Xiang Mang, at Elder Guai ay nakabalik na sa Sumero Ring ni Qin Yu, at ang tatlo ay nakatingin sa mga pagbabago sa kapangyarihan ng sakripisyo ng landas ng langit. Nahulaan ni Qin Yu na ang bahaging ito ng kapangyarihan ay maaaring mapunta sa mga kamay ng Asura Godly King o ng Moon Demon Godly King. Kapag nakuha na nila ang bahaging ito ng kapangyarihan, malamang na nasa matinding panganib sila. Kaya naman, siya ay naghahanap ng pagkakataon na umalis sa lugar na ito. Gayunpaman, sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng lahi ng halimaw, hindi sila nang ahas na umalis ng padalos-dalos. Biglang may lumitaw na figure sa himpapawid. Siya Teng. Bakit siya nandito? Nililigawan ba niya si kamatayan? Nagulat si Qin Yu. Ang taong ito ay nakikipagkumpetensya sa kanya mula noong siya ay nasa Earth. Ngunit sa pakikipaglaban niya kay Qin Yu, hindi pa siya nakakalamang. Tila naging bangungot niya si Qin Yu. Minsan ay nasa panganib si Qin Yu, at tinulungan pa siya ni Hiteng mula sa panganib, natatakot na si Qin Yu ay mamatay sa kamay ng iba. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang makulay na bato sa kamay ni Hiteng. Sa ilalim ng mga mata ng lahi ng halimaw na iyon, biglang sumabog ang bato, at hindi mabilang na iba't ibang kulay na chi ang pumutok. Isang panloob na chi na pamilyar kay Qin Yu ang kumalat sa buong kalangitan. Sa isang iglap, ang panloob na chi na iyon ay ganap na pumasok sa Heaven Gate. Soul Suppressing Stone. Napakalupit na tao. Sa sobrang lakas ng Cosmic Lock, ilang henyo ng sangkatauhan na may Cosmic Lock ang napatay mo. Halos mad-istorbo ang ekspresyon ni Wan kung habang umaatungal siya sa galit. Kabanata 2478, nagpakita si Hiteng. Isang kulay abo-dilim na kidlat ang tumama halos sa sandaling magsalita si Wan Li. Hindi man lang siya nakatiis bago tuluyang maglaho ang kanyang katawan. Ang kapangyarihang iyon ay lumampas na sa kaharian ng ikalimang antas. Dahil sa hindi inaasahang pangyayaring ito, kinilig si Qin Yu. Pinigilan niya ang kanyang panloob na chi sa sukdulan, natatakot na maakit ang atensyon ng mga mata ng lahi ng halimaw. Path of Demon, kunin mo rin ang buhay ko kung kaya mo. Puno ng kalungkutan ang mukha ni Wan Ming habang nagmamadaling lumabas. Sa isang iglap ay lumitaw si Qin Yu sa tabi niya at hinayla siya pabalik. Guro, magkakaroon ng malaking digmaan sa hinaharap. Sa oras na iyon, kakailanganin ka pa rin ng sangkatauhan. Huwag kang mawala ng buhay dito. Mabilis na tinataka ni Qin Yu ang kanyang panloob na chi. Nang makita ang mata ng lahi ng halimaw na hindi naaakit sa kaguluhan dito, huminga siya ng malalim. Ito ang Soul Suppressing Stone. Hindi ko inaasahan na malalaman ng taong ito ang daan ng Cosmic Lock. At saka, nakapatay na siya ng napakaraming henyo ng tao. Susuko ba siya sa Path of Heaven ng lahi ng halimaw?
Tinitigan ni Lei Xin ang maraming kulay na kapangyarihan ng Cosmic Lock, at napuno ng matinding galit ang kanyang mukha. Para sa mga taong nilinang ang daan ng Cosmic Lock, nakita ni Qin Yu ang dalawang mukha na Buddha, si Hua Tian. Ang kapangyarihang ito ay lubhang mahiwaga, at ang katotohanang si Hiteng ay Nagel-inang dinito ay ikinagulat ni Qin Yu. Isang marahas na pagbabago ang tila nagmula sa likod ng Heaven Gate. Ang mata ng lahi ng halimaw ay tila nagsalita ng wika ng lahi ng halimaw. Matapos ang tunog na iyon ay umalangaw sa dagat ng kamalayan ni Qin Yu. Ang kaluluwa ni Qin Yu ay tila nasimot ng isang kalaykay na bakal, at isang malalim na sugat ang lumitaw. Ganoon din ang nangyari sa iba. Nakakatakot ang lakas ng tunog. Sa isang kisap mata, isang malakas na puwersa ang bumaba sa likod ng Heaven Gate at tiyak na tumama sa katawan ni Hiteng. Ang kanyang katawan ay sumailalim sa isang napakalaking dramatikong pagbabago, sinasamantala ang pagkakataon. Tulad ng pagsulong ng lahi ng halimaw na may 8 pakpak, ang kanyang katawan ay sumailalim sa isang mas maisla na muling pagtatayo. Isang ganap na vacuum ang nabuo sa paligid niya. Sa sandaling ito, hindi na kaya ng spatial power ang kapangyarihan ng kanyang pisikal na katawan. Itatalaga kita bilang bagong fallen godly king. Isang hindi kilalang wika ng lahi ng halimaw ang nasa himpapawid. Halos naiintindihan ni Qin Yu ang kahulugan. Boom! Biglang sumabog ang ulo ni Hiteng, at ang kapangyarihan ng kaluluwa ay lumulutang sa kanyang katawan. Isang crack ang lumitaw sa kanyang kaluluwa at dahan-daw ang hinayla pababa na parang zipper. Ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay nahati sa 2 kalahati mula sa manipis na hangin sa ganoong paraan. Hahaha, Hiteng, maaari ka nang mawala. Ang iyong kaluluwa ay naglakas loob pa ring ibahagi sa akin ang katawan na ito. Ang katawan na ito ay akin na ngayon. Ang kalahati ng kaluluwa ay nagpakawala ng matinis at ligaw na tawa. Ang path of heaven ng lahi ng halimaw ay pipili ng angkop na kaluluwa mismo. Ang dating lahi ng kaluluwa ni Hiteng ay direktang pinaghiwalay ng kapangyarihan ng path of heaven ng lahi ng halimaw. Huwag mo nang isipin iyon. Katawan ko ito. Walang sino man ang makakaagaw nito sa akin. Ang kalahati ng Hiteng na nakahiwalay ay nagpakawala ng malungkot na dagandong. Bago maghiwalay ang kanyang kaluluwa, sumabog ito ng may mapangwasak na kapangyarihan. Sa sandaling iyon, talagang sinira niya ang sarili. Matapos ang pagsira sa sarili, ang pinagmulan ng kanyang kaluluwa ay nagdala ng isang nakakatakot na epekto at sumugod sa kabilang kalahati ng kanyang kaluluwa. Sa sandaling magsara ang zipper, sumugod siya sa kabilang kalahati ng kaluluwa. Hahaha, ngayon ako ang nagmamay-ari sa iyo. Ang kaluluwa ay nagpakawala ng galit at mabangis ng ngiti. Boom! Ilang sandali pa, muling pumasok ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan at kumalat sa bawat parte ng kanyang katawan na may kapangyarihan ng kaluluwa. Isang mapanirang puwersa ang bumaril mula sa kanyang katawan ng tahimik. Qin Yu, halika at ayusin ang aming score. Isang napakasamang ngiti ang lumitaw habang ang kanyang tingin ay biglang lumingon kay Qin Yu. Nang makarating sa kanya ang linya ng paningin ni Hiteng, naramdaman ni Qin Yu ang pressure na bumabagsak ng bundok sa kanya. Ang kanyang buong katawan ay lumubog ng 1,000 metro sa ilalim ng lupa, nahuli. Boom! Tinapakan ni Hiteng ang kanyang mga paa, at ang buong istruktura ng lupa ay agad na nagbago. Ang malalim na kanal na winasak ng marahas na puwersa ay parang grabo sa ilalim ng kanyang nakakatakot na lakas. Ang lupa ay nakompres sa sukdulan at sinipa sa isang metal plate. Boom! Sumambulat si Qin Yu sa lakas ng kanyang 6 na acupoints, na naging sanhi ng direktang pagsabog ng lupa. Mabilis siyang lumabas sa lupa at nakarating sa harap ni Hiteng na may time na ekspresyon. Boom! Walang anumang magarbong galaw, sinuntok ng 2 partido ang isa't isa.
Ang malakas na ingay ng pagkabasag ng mga buto ay malinaw na maririnig, kahit sa labas ng selyo. Ang katawan ni Chinyu ay pinalipad sa isang iglap. Ang kapangyarihan ng 6 na pangunahing acupoints ay sumalungat sa katawan ng halimaw na lahi ni Hiteng. Ang kanilang lakas ay hindi sa parehong antas sa lahat. Kung hindi niya nakita na hindi tama ang sitwasyon at ginamit niya ang momentum para umatras, sesubog na ang kalahati ng katawan niya. Ika-9 na langit na Divine Thunder. Sumabog. Boom! Nang bumaba ang banal na kulog, hinawakan ito ni Hiteng sa kanyang kamay at itinapat sa kanyang bibig. Ang kapangyarihan ng liwanag ng kulog at kidlat ay bahagyang kumikislap sa mga butas ng kanyang pinalaking madilim na berdeng kalamnan. Talagang kinain niya ang pinakakakilakilabot na banal na kulog at kidlat bilang isang gamot na pampalakas. Espada ng Pinagmulan. Ang panloob na chi ni Chinyu ay sumabog, at ang special na kapangyarihan ng pinagmulan ay dumaloy sa kanyang kamay. Isang malinaw na primordial rune ang lumitaw sa kanyang kamay at agad na nag-transform sa isang berdeng espada. Ang espada, na naglalabas ng nakakasuffocate na talas, ay tumusok patungo kay Hiteng. Boom! Isang kakaibang tawa ang pinakawalan ni Hiteng at muling sumuntok. Ang fist chi ay tila naglalaman ng hindi natutunaw na kapangyarihan ng banal na kulog. Pinalibutan ng chi ng kulog at kidlat ang braso sa isang suntok. Ang Sword of the Origin ni Chinyu ay pumulupot kaagad sa sandaling makipag-ugnayan. Nagsimula itong mabasag mula sa dulo ng espada at nawala sa hangin sa isang kisap mata. Ang natitirang puwersa ay bumangga sa dibdib ni Chinyu, na naging dahilan upang ang itaas na kalahati ng kanyang dibdib ay bumagsak ng 4 na sentimetro. Lahat ng buto sa kanyang katawan ay gumawa ng labis na tunog habang ang kanyang katawan ay pinalipad. Sa daan, bumagsak siya sa hindi mabilang na mga bato at huminto lamang pagkatapos ng 15 minuto. Sa sandaling ito, naramdaman ni Chinyu na tila hindi sa kanya ang kanyang katawan. Hindi pa siya nakatagpo ng ganoong nakakatakot na kapangyarihan. Maaari nitong direktang harangan ang kanyang primordial rune gamit lamang ang pisikal na lakas. Hindi mabilang ang kanyang mga daluyan ng dugo na pumutok. Ang daloy ng dugo, kabilang ang mga pira-piraso ng kanyang buto, ay umakyat sa kanyang dibdib. Hindi niya napigilan ang pagluwa ng malaking bibig ng dugo. So weak. Medyo boring. Naisip ko na bilang dati kong kaaway, dapat masatisfy mo ako. Hindi ba ito dahilan para mawalan ako ng gana? Isang malungkot na dagandong ang pinakawalan ni Hiteng at tumalon-talon na parang baliw. Tapos ka na bang maglaro? Patayin mo sila kung ikaw. Biglang naging malungkot ang kanyang ekspresyon, at ang kanyang tingin ay dumapo kay Chinyu na parang makamandag na ahas. None of your business. Gusto ko siyang pahirapan hanggang mamatay at hayaan siyang maranasan ang takot ko. Nabaliw na naman ang ekspresyon sa mukha ni Hiteng. Tila nag-aaway ang dalawa habang baliw na naglalaban para makontrol ang katawan. Gayunpaman, ang kanyang tunay na katawan, si Hiteng, ay nasa mas mahinang posisyon. Hindi nagtagal, pinigilan siya ng kalahati. Pwede na kayong mamatay. Hindi masama ang swerte ng iilan sa inyo. Tama lang na ailay ito sa Panginoong landas ng langit. 2,479 na nasusunog lahat. Walang sino man sa inyo ang makakaalis ngayon. Hahaha, ito ang aking unang laban bilang isang makadiyos na hari. Dapat kong ipakita ng maayos ang aking lakas sa Panginoon ng lahi ng halimaw. Bahagyang tumama ang kanyang palad sa likod, at ang labis na puwersa ng reaksyon ay nagpalipad sa kanyang katawan na parang palaso na umaalis sa busog. Isang matalim na sipol ang umalangaw sa hangin. Matapos dumating ang kanyang katawan sa harap ni Chinyu saglit, ang after image sa likod niya ay dahan-daang nawala. Pumunta ka sa impyerno. Basura mula sa lahi ng tao. Kapag namatay ka na lang siya titigil sa pag-ungol.
Direktang damapo ang isang palad sa noo ni Chinyu nang walang pag-aalinlangan. Ang mga makamundong bagay ay mahaba at malayo, at ang panahon ay lumipas ng tahimik. Ang oras ay lumipad na parang mga palaso, at ang landas ng langit ay nakayuko na parang busog. Ang itim na buhok ni Flower Granny ay naging kulay abo, at isang hibla ng malawak na chi ang lumutang sa kanyang kaliwa at kanang mga kamay. Isang buhangin na kasing pinong buhangin ng dalampasigan ang hamihip patungo kay Hiteng kasabay ng isang buntong hininga. Tila umaagos ang oras sa pagitan ng malabo na mga eksena. Makikita ng isa ang paggising ng lahat ng bagay sa tagsibol, ang maningning na sikat ng araw sa tag-araw, ang bughaw na kalangitan sa taglagas, at ang sumasayaw na mga snowflakes sa taglamig. Sa espasyong natatakpan ng buhangin, tila libu-libong beses na mas mabilis ang daloy ng oras. Nagbago ang ekspresyon ni Hiteng. Parang biglang nawala ng lakas ang katawan sa likod niya na naglalaman ng walang katapusang kapangyarihan. Ang balat ng kalahati ng kanyang katawan ay biglang naging dilaw ng isang nalaglag na dahon sa taglagas. Sa isang iglap, siya ay tila naging isang matandang lalaki sa bingit ng kamatayan. Ang kanyang mga mag-aaral ay naging maputik din, at wala siyang makitang malinaw. Sa isang iglap, ang kanyang katawan ay sumabog na may walang katapusang demonic chi. Ang nakakatakot na demonyong chi ay nakipagsagupaan sa buhangin ng panahon, at ang kanyang katawan ay patuloy na nagbabago. Isang sandali, bumalik ito sa orihinal nitong nakakatakot na anyo, at sa sumunod na sandali, naagnas ito na parang isang matandang lalaki, at muli, sa susunod na sandali, naging parang bagong panganak na nilalang na halimaw. Sa sandaling ito ng sagupaan, ang katawan ni Hiteng ay parang isang puwang na puno ng mga pampasabog, at ang kapangyarihang sumabog ay naging sanhi ng pagyanig sa buong kontinente. Kitang-kita ang pagtanda ng mukha ni Flower Granny. Iyon ang kapangyarihan ng backslash ng oras. Dati, ginamit na niya ang kapangyarihan ng oras laban kay Yan Tianxi. Sa pagkakataong ito, ang lakas ng oras ay itinulak sa sukdulan, at ang backlash ay mas malakas kaysa dati. Tinitigan ng matanda na mukha ni Flower Granny, ang puso ni Chinyu ay labis na nasaktan. Ito ang lahat ng kapangyarihan ng kaluluwa na hinigup ng espada matapos itong nasa kamay niya. Sa sandaling ito, ang makamulto na espada sa kanyang kamay ay kumikinang na may liwanag ng kaluluwa tulad ng araw. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng kaluluwa ay nag-apoy ng berdeng banal na apoy sa katawan ng espada. Inilagay ni Chinyu ang evil eye sa kanyang dibdib at pinakawalan ng lahat ng kapangyarihan ng kaluluwa, R-Alpha NES. Gumawa siya ng selyo gamit ang isang kamay, at ang soul guiding power na naintindihan niya sa Ghost Realm ay umikot sa kanyang kamay. Pagkatapos nito, sa isang alon ng makamulto na espada, ang lahat ng mga kaluluwa ay nagpakawala ng nakakatakot na hiyawan. Ang pangalawang galaw ng makamulto na espada, Soul Fairy. Sa sandaling ito, ang instant na evil eye ay nagpakawala ng sword energy. Ang buong kontinente ay tila naging mas malamig ng ilang dosenang degrees. Ang madilim na panloob na chi ng kaluluwa ay nakaapekto pa sa buong mundo, at ang enerhiya ng espada na iyon ay sumabog sa katawan ni Hiteng. Gayunpaman, ang sword energy na ito ay hindi nagdulot ng anumang pinsala kay Hiteng, at isang soul kingdom ang biglang nabuo kung saan sumabog ang sword energy. Ito ay isang malawak na dagat ng mga kaluluwa na naglalabas ng isang hindi mapaglabanan na puwersa ng pang-akit. Hindi mabilang na gumagala na mga kaluluwa ang lumutang patungo sa dagat. Kahit na ang pinakakakilabot na kaluluwa ay hindi makalaban sa pagtawag na ito. Ang kaluluwa ni Hiteng ay humiwalay sa kanyang katawan, at ang kanyang kaluluwa ay lumakad patungo sa kaharian ng kaluluwa ng hakbang-hakbang. Tila naramdaman ng kanyang katawan ang panganib at muling sumabog sa mapangwasak na kapangyarihan. Kumilos ito sa sarili at sinunggaban ang kaharian ng kaluluwa,
sinusubukang agawin pabalik ang kaluluwa. Ang mga buto ni Chinyu ay naglabas ng nakakatakot na tunog. Sa sandaling makuha ng kanyang katawan ang sword energy, pumutok na ito sa sukdulang lakas nito. Ang hindi mabilang na mga buto sa kanyang katawan ay agad na napunit, at hindi alam kung ilan sa mga ito ang nabasag. Pumasok ka. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at sinubukan ng buong lakas na kontrolin ang evil eye at panatilihin ang kaharian ng kaluluwa. Boom! Isang maliwanag na kapangyarihan ng kulog at kidlat ang biglang sumilay mula sa noo ni Hiteng. Sa sandaling ito, ang banal na kulog ni Lei Xin ay tumagos sa ulo ni Hiteng. Biglang huminto ang napakalaking katawan ni Hiteng at saka bumagsak sa lupa. Gayunpaman, pagkalapag niya sa lupa, namimilipit pa rin ang kanyang pisikal na lakas na para bang pilit niyang tinatamaan na gamutin ang mga sugat sa kanyang katawan. Pumunta ka. Hinawakan ni Chinyu ang braso ni Hiteng at pinigilan siya sa espasyo ng kanyang singsing sa somero. Sinamantala ang pagitan ng mahulog si Hiteng, hinayla ni Chinyu si Lei Xin, Flower Granny, Wan Ming, at ang iba pa at sinigawan ng natulala na si Ling Euro. Ang ilan sa kanila ay pinakawalan ng kanilang pinakamabilis na bilis at umatras mula sa selyo. Ang Azure Godly King, at gayon din ang Mundimon Godly King sa dilim. Charge! Hindi pa patay si Hiteng. Kung hihintayin natin siyang gumaling, hindi tayo makakaalis. Hinawakan ni Chinyu ang makamulto na espada habang ang kanyang katawan ay bumaril patungo sa Azure Godly King na parang isang guhit ng liwanag. Halos sa isang iglap, ang kanyang katawan ay malapit ng direktang makipagsagupaan sa Azure Godly King. Nililigawan mo si kamatayan. Isang masasamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Azure Godly King. Halos sabay na sinampal siya ng napakalaking palad na kulay dugo. Lumitaw sa tabi niya ang Mundimon Godly King, at narinig ang tunog ng paghila ng bowstring. Sa susunod na sandali, ang isang itim na palaso ay wala pang isang kamao ang layo sa mukha ni Chinyu. Perpekto ang timing. Dayo slaying dust. Inipon ni Chinyu ang lahat ng magulong chi sa kanyang katawan sa kanyang braso, itinaas ang kanyang espada ng mataas, at sinaksak sa lupa. Sa Evil Eye bilang sentro, isang mapanirang breath of Yellow Springs ang lumabas na parang tsunami. Ang kapangyarihan ng pagkawasak kasama ng kapangyarihan ng breath of Yellow Springs ay agad na nag-flush out. Ang Azure Godly King at Mundimon Godly King ay nahuli at natama ng nakakatakot na kapangyarihang ito. Agad na lumipad ang kanilang mga katawan. Ang Mundimon Godly King, na may mas mahinang katawan, ay nasa isang mas trahedya na kalagayan. Ang isang malaking bahagi ng kanyang katawan ay direktang hiniwa, at napahiga siya sa lupa, hindi alam ang kapalaran. Hindi na naglakas loob si Chinyu na habulin siya. Hindi niya ngayon matukoy ang kalagayan ng mga pinsala ni Hiteng. Bukod dito, sa una ay hindi niya maramdaman ang lokasyon ng dagat ng pagkawasak. Gayunpaman, magagawa niya ito pagkatapos na ganap na lumiwanag ang kapangyarihan ng kaluluwa sa Evil Eye. Ginamit niya ang kapangyarihan ng Soul Kingdom mula sa sword move ng Soul Fairy para sa wakas ay maramdaman muli ang lokasyon ng dagat ng pagkawasak. Noon lamang niya ginamit ang pangatlong galaw ng Evil Eye, ang Dusk Slaying Dust. Maging si Haring Qin Guang ay magiging dehado sa hakbang na ito. Pabayaan ang dalawang makajos na haring ito. Ang pagkuha ng pagkakataon ng dalawang makajos na hari ay malubhang nasugatan, lahat ay nagmamadaling umatras mula sa selyo. Kabanata 2480, Pagbabalik sa Solitary Cloud City. Halos sabay-sabay, ang lugar kung saan sila ay direktang nabasag ng isang mapanirang kapangyarihan. Sa sandaling ito, tahimik ang lahat sa Somero World. Si Chinyu, ang masamang tagapaglipol, at ang Flower Granny ay halos umabot na sa kanilang mga limitasyon. Si Flower Granny, lalo na, ay tumanda ng husto,
at ang kanyang panloob na chi ay labis na nasaroon ng loob. Ang kapangyarihan ng oras na ginamit ngayon ni Flower Granny, sa kapangyarihan ng kanyang Tribulation 3rd level, ay direktang nakaapekto kay Hiteng, na nasa Tribulation 5th level. Ang kakilakilabot na kapangyarihang ito ay dumanas din ng napakalaking backlash. Kung hindi dahil sa pakikipaglaban ni Hiteng sa kapangyarihan ng oras, maaaring hindi maging epektibo ang Soul Fairy ni Chinyu, lalo pa ang tagumpay ng huling pag-atake ni Lei Xin. Gayunpaman, ang presyo ng pagkatalo kay Hiteng ay masyadong mataas. Bukod dito, mula sa kapangyarihang pinakawalan sa dulo, dapat manatiling buo si Hiteng. Alis muna tayo. Walang ekspresyon ang masamang tagapaglipol. Mahina niyang sabi at iniwan ang singsing ng Sumero kasama sina Uncle Ling at Ling Euro. Walang nakakaalam kung ano ang binabalak nilang gawin. Puntong hininga, may natitira pang mga 400 milyong tao. Siguro kung anong uri ng kapalaran ang kanilang pagdurusa. Bamantong hininga si Lei Xin, at tumahimik ang lahat. Doon, mayroong 3 dakilang haring makajos at isang malaking bilang ng mga hukbo ng lahi ng halimaw. Ang kapalaran ng natitirang mga tao ay maaaring hulaan ng walang sinasabi. Huwag mo na itong pag-isipan. Magsikap para sa layunin at hayaang ang kalikasan ang mamuno. Lahat ito ay nakatadhana. Si Senior Brother Wan Li at Senior Brother Wan Kong ay ginawa ang kanilang makakaya at namatay. Kailangan kong bumalik sa 10,000 Buddha sect sa lalong madaling panahon. Magkikita tayong muli. Pinagdikit ni Wan Ming ang kanyang mga palad at yumuko ng malalim sa 3 bago umalis sa singsing ng Sumero. Ang 10,000 Buddha sect ay malamang na mag-trigger ng malaking kaguluhan sa pagkakataong ito. Si Chen Jixia ay nakipagkasundo sa lahi ng halimaw, at sa isang tiyak na lawak, siya ay nagbalik loob sa Path of Heaven ng lahi ng halimaw. Namatay din sina Wan Li at Wan Kong sa labanang ito. I wonder kung ano ang susunod na plano ng 10,000 Buddha sect. Umiling si Lei Xin. Ang 10,000 Buddha sect ng 4 na sekta, 4 na paaralan, at 2 santo ay isa sa mga nangungunang sekta sa ilalim ng sagradong sekta. Gayunpaman, pagkatapos ng labanang ito, ang pundasyon nito ay lubhang hihina. Nilinggan niya si Flower Granny na nag-aalala. Ayos lang. Nalampasan na ng daan ng panahon ang mga limitasyon ng kaluluwa ng tao. Normal lang na may kabayaran para sa paggamit nito. Pilit nang umiti si Flower Granny, sinabihan ng dalawa na huwag mag-alala. Flower Granny, kung sinisipsip mo ang espiritual na asensya ng buhay, maaari mo bang mabawi ang nawawalang puwersa ng buhay? Inilabas ni Chinyu ang isang piraso ng espiritual na diwan ng buhay. Ito ay isang bagay na nakuha niya mula sa ninuno ni Jiyu. Ang kapangyarihan ng mga tuntunin ng oras ay kasing lakas ng madilim na kapangyarihan ngunit ito ay may kapalit. Ang kapangyarihang ito ay nangyayari ng isa na isakripisyo ang habang buhay o harapin ang kamatayan ng maaga kapalit ng kapangyarihan ng mga tuntunin ng panahon, at ang presyong ito ay hindi mababawi. Ngumiti ng mapait si Flower Granny. Hindi niya gagamitin ang kapangyarihang ito kung hindi dahil nasa napakalaking panganib siya. Ngumiti siya at sinabi nang makita niya ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni Chinyu. Huwag kang mag-overthink, brat. The life force of a tribulation cultivator is so ethereal. Natatakot ako na hindi pa ako mawawala pagkatapos ng Path of Heaven year na ito. Huwag kang magmukhang pinapaalis mo ako para ilibing. Pagkatapos mag-chat at tumawa, medyo bumuti sa wakas ang depressed mood ni Chinyu. Nagtataka ako kung kumusta na si Ruozo sa Solitary Cloud City ngayon. Medyo matagal na rin simula noong pumasok kami sa SEAL mula sa Solitary Shadow Continent, ngunit wala kaming natatanggap na balita tungkol sa Ruozo. Siguro kung may nangyari na. Kumunot ang noo ni Chinyu, nakaramdam ng pag-aalala sa kaibuturan. Huwag kang mag-alala. Sa kasalukuyang lakas ni Ruozo,
kahit na ang Tribulation 5th level ay mahihirapan siyang pigilan kung gusto niyang umalis. Sa amin, kailangan naming ayusin ang aming mga kondisyon sa aming makakaya sa lalong madaling panahon. Natatakot akong hindi magiging mapayapa ang mga susunod na araw. Umiling si Flower Granny, sinabi kay Chin Yu na huwag mag-alala. Paanong ang isang taong maaaring mag-trigger ng 9 Dragon Thunder Tribulation ay napakadaling harapin. Tumango si Chin Yu. Ngayon na si Hiteng ay naging fallen godly king ng lahi ng halimaw, at nagkaroon ng Tribulation 4th level na may 8 pakpak na lahi ng halimaw, malamang na hindi sila mapipigilan kung aatakihin nila ang sangkatauhan. Dean, sa tingin mo ba ang lakas ni Hiteng ay lumampas sa Tribulation 5th level? 3 sa amin ay hindi man lang siya mapatay. Curious na tanong ni Chin Yu, lalo na ang huling strike. Nabasag na ni Lei Xin ang kanyang ulo, ngunit hindi pa rin siya nito kayang patayin sa huli. Naramdaman ito ni Chin Yu na kakaiba. Ito kaya ang kahangahangang kakayahan ng Tribulation 6th level. Hindi. Ang kapangyarihan ng pinagmula ng Tribulation 5th level ay nahahati sa matataas at mababang antas. Maging si Haring Qin Guang, na iyong binanggit noon, ay nasa ikalimang antas din. Iba lang ang antas ng paggamit at pag-unawa sa kapangyarihan ng pinanggalingan. Halimbawa, ilang espesyal na landas ng langit tulad ng Flower Granny Flower's Way of Time at kung minsan ay may kakayahang lumaban sa mas mataas na antas ng Wu. Gayunpaman, kapag ang isang tao ay umabot sa Tribulation 6th level, ang isa ay ganap na nahawakan ang pinagmulan at sumanib sa Path of Heaven, na kung saan ay ang kapangyarihan ng isa pang cultivation realm kahit na ang Path of Heaven ng lahi ng halimaw ay hindi makakalikha ng ganoong kapangyarihan. Minsan nang nakita ni Lei Xin ang kapangyarihan ng integrasyon ng Path of Heaven ng ika-6 na antas sa panahon ng labanan, kaya nagkaroon siya ng kaunting pag-unawa sa kapangyarihang ito. Medyo naliwanagan si Chin Yu. Sa ngayon, bihira siyang makakita ng sinumang may ganoong kapangyarihan. Ang tanging taong makakalagpas sa harang na ito ay si Jun Yixian, ang babaeng nakamaskara, at si Immortal Crane, ang 3 tao. Wala siyang maisip na iba maliban sa kanila na makakalagpas sa harang na ito. Bumalik tayo sa Lonely Cloud City at tingnan ang sitwasyon ni Ruozo. Kailangan nating gamitin ang oras na ito para mag-adjust sa pinakamabuting kalagayan natin. Seryoso ang ekspresyon ni Flower Granny. Bagamat naniniwala siya sa lakas ni Yan Ruozo, kailangan pa rin niyang isaalang-alang ang iba't ibang sitwasyon. Tumango si Chin Yu. Naka-cross-legged siya sa lupa at dahan-daang pinagaling ang mga sugat sa katawan. Ang walang hanggan at walang katapusang espiritual na enerhiya ay pumasok sa kanyang katawan, na unti-unting nagpapalusog sa kanyang tuyong katawan. Sa kanyang antas, ang bawat cell sa kanyang katawan ay maaaring sumipsip ng isang malaking halaga ng enerhiya, at hindi na niya kailangan pang kainin ang mga tabletang ito. Pagkatapos magnilay-nilay, ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay nakabawi sa napakabilis na bilis. Ibinaon niya ang tingin niya kay Evil Eye. Sa sandaling ito, ang sword body ng Evil Eye ay nawala ang talas nito at mukhang isang ordinaryong mahiwagang artifact. Ang pangalawang galaw ngayon lang, Soul Fairy, ay sinunog na ang lahat ng kaluluwang na-absorb niya dati. Kung gusto niyang magpakawala muli ng ganoong matinding atake ng espada, malamang na kailangan niyang gumugol ng maraming oras sa pagkolekta ng mga kaluluwa. Napabuntong hininga si Chin Yu. Kung makakapagpalabas siya ng maraming ganoong matinding pag-atake ng espada, umaasa siyang magkaroon ng pagkakataong tiktikan ang lokasyon ng daan ng pagkasira. Ngayon lang, tila malabo niyang nahanap ang lugar na iyon, ngunit nang masunog ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, sa wakas ay nawala niya ang tiyak na lokasyon nito. Sumasakit ang ulo niya ngayon. Pakiramdam niya ay nasa bottleneck na siya, at napakahirap na makalusot. Matapos pumunta sa kaharian ng mga multo at makaharap ng tuloy-tuloy na lahi ng halimaw,
Hinarap niya ang mga tunay na eksperto. Ang kanyang sukdulang lakas ngayon ay maaari lamang magpapahintulot sa kanya na ilabas ang kapangyarihan ng pinagmulan sa gitnang yugto ng tribulation 5th level.